Si Haruto ay isang gamer-influencer na nagsimula ng isang party sa isang VR game, at sa lalong madaling panahon ay naging pinakamalakas na manlalaro sa kakaibang mundong ito. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamali, ang kanyang crush ay nauwi sa isang kahindak-hindak na pagkasawi, na naging dahilan upang iwanan siya ng iba pa niyang mga kaibigan. Matapos huminto sa paglalaro sa loob ng ilang taon, sa wakas ay nagsimula siyang maglaro ng parehong laro at muling naging malakas para lang subukan at buhayin ang kanyang crush. Si Haruto, isang estudyante sa high school sa modernong panahon ng Japan, ay nagtataglay ng isang masakit na sikreto. Ilang taon na ang nakalipas, isang larong pinangalanang Yun-Ayon ang inihayag sa Japan, na maa-access lamang ng mga may natatanging kapangyarihan na kilala bilang sense, at si Haruto ay kabilang sa mga ilang napili. Sa kabila ng pagiging grade school, mabilis siyang naging bihasa sa laro at bumuo ng isang grupo kasama ang kanyang mga kaibigan, at pinangalanan ang kanilang koponan na Sabara. Bilang pinuno ng Sabara, hinarap ni Haruto at ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang pinakamahirap na pakikipagsapalaran ng madali, salamat sa isang babae na nagngangalang Asahe. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanya na mahulaan ang mga galaw ng kaaway, na ganap na umakma sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Haruto. Kabilang sa kanilang grupo ay si Saturday Soki, na lihim na nagkagusto kay Haruto at naghinala sa kanyang nararamdaman para kay Asahe. Isang araw nalaman nila ang tungkol sa isang hindi nasakop na piitan na pinaniniwala ang imposibleng matapos. Si Haruto, tiwala sa kanilang mga kakayahan, ay nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang sakupin ito. Habang nag-aalangan ng ilan, pumayag sila, at nakatakda ng petsa para sa kanilang paggalugad sa piitan. Sa loob ng piitan, naging maayos ang kanilang paglalakbay, sa tulong ng kakayahan ni Asahe na nagpapawalang bisa sa mga banta. Narating nila ang silid ng huling boss na nakaharap sa isang napakalaking kaaway na nakasuot ng baluti. Ginagabayan sila ni Asahe, at isinagawa ni Haruto at kanyang ibang kasama ang kanilang plano, ngunit ang pag-regenerate ng halimaw ay nagpakita ng mga bagong hamon. Sa kabila ng mga babala ng kanilang kasama, sumugod si Haruto, na humantong sa isang kritikal na sandali kung saan pinoprotektahan ni Asahe si Haruto mula sa isang mapanganib na pag-atake, na isinakripisyo ang sarili. Pagkatapos, nalaman nila na ang pagkasawi ng isang manlalaro ay nangangahulugang hindi na sila makakabalik sa laro. Ang alaala ng kanyang sakripisyo ay nagmumulto sa kanila, at sinisinitaka si Haruto sa kanyang kawalang ingat. Lumipas ang mga taon, at si Haruto, na ngayon ay nasa high school, ay dumistansya mula sa larong labis na nagdulot sa kanya ng lungkot. Pagkatapos ay inihayag ang reunion, isang bagong version ng larong Yun-Ayon. Tumanggi si Haruto noong una, ngunit kalaunan ay pumayag sa kanyang mga kaklase na nangangailangan ng ikatlong manlalaro. Habang nag-login si Haruto sa larong reunion, napansin niyang nagbago ang laro. Pagala-gala, kasama niya ang dalawang kaklase niyang baguhang manlalaro, isang lalaki at isang babae, na gustong tuklasin ang isang mababang antas ng piitan. Sa kabila ng kanilang kawalan ng karanasan, tinulungan sila ni Haruto nang makatagpo sila ng mga halimaw, na nagligtas sa kanila mula sa isang potensyal na sakuna. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, pumasok sila sa isang silid at natuklasan ng isang malaking treasure chest. Hinimok ng mga kaklase si Haruto na buksan ito habang nakatayo sila sa di kalayuan. Habang binubuksan ni Haruto ang treasure chest, napuno ng nakakasilaw na liwanag ang silid. Nang medyo mawala konti ang liwanag, laking gulat niya nang makita ang isang matandang Asahe na lumalabas sa treasure chest, na buo ang kanyang mga alaala. Natulala si Haruto matapos makita si Asahe at mas nabalisa sa pag-uugali ni Asahe na parang walang nangyari. Sa una, iniisip niya na siya ay isang impostor, at inilabas niya siya sa piitan para kausapin siya. Masayang kausap niya ito, ngunit naramdaman niyang nagbago na si Haruto at tinanong niya kung ano ang nangyari. Si Haruto ay lubhang nag-aalangan na ihayag kung ano talaga ang nangyari at sinimulan siyang tanungin. Tinanong siya ni Haruto tungkol sa kasalukuyang taon, at tumugon si Asahe sa pamamagitan ng pagbibigay ng taon kung kailan siya nasawi sa laro. 6 na taon na ang nakakaraan. Ipinaalam sa kanya ni Haruto na 6 na taon na ang lumipas mula noon, at naniniwala pa rin si Asahe na sinusubukan siya nitong guluhin, at tinawanan niya ito. Sa wakas ay hindi na makayanan ni Haruto, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkasawi. 6 na taon na ang nakararaan. Seryosong tumingin sa kanya si Asahe, sinabi sa kanya na hindi siya dapat magbiro ng ganoon, at nagsimulang magsalita tungkol sa ibang bagay.
Gayunpaman, sinabihan siya ni Haruto na tingnan kung maaari siyang mag-log out mula sa laro, at sinubukan niya ito at nakita na hindi siya makapag-log out mula sa laro, na nagsimulang gumugulo sa kanya habang ipinakita ni Haruto na madali siyang mag-log out sa laro kung gusto niya. Tinanong siya ni Asahe tungkol sa kinaroroonan ng iba pang kagrupo nila, ngunit sumagot si Haruto na hindi niya sila nakakausap sa loob ng 6 na taon at walang ideya kung nasaan sila, or kung naglalaro man sila ng laro or hindi. Ang balitang ito ay nagpapalungkot kay Asahe, dahil hindi niya maintindihan kung paano maaaring maghiwa-hiwalay ang gayong mahigpit na pagkakaugnay na grupo. Bago pa siya makapagsalita muli, gayunpaman, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga lalaki mula sa magkabilang panig, at isang ganap na mayabang na lalaki ang lumakad sa harap nila at sinabi na palagi niyang iniisip na si Asahe ay nasawi 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit mukhang tsismis lang pala ang lahat. Hindi naaalala ni Haruto ang lalaking ito, ang lalaki, gayunpaman, ay tila kilala si Haruto mula pa noon. Si Asahe ay tila naaalala ang lalaking mayabang at sinusubukang ipaalala kay Haruto na noong sila ay naglalaro noon ng magkasama, ang taong ito ay palaging sinusubukan na ay sabotahe sila dahil gusto niyang isama si Asahe sa kanilang koponan. Ngunit si Haruto at ang iba ay napakalakas kaya madali nilang natalo ang mga ito. Sa wakas ay naalala ni Haruto na ang mayabang na lalaki ay kilala bilang Leon, at dati siyang kumikilos gaya ng isang kontrabida sa isang pelikula, palaging sinusubukang nakawin ang kanyang leading lady, na si Asahe. Sinabihan niya si Leon na umatras habang sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit naasar si Leon at sinuntok ang isang malaking bato, nabasag ito sa 1,000 piraso bago siya sumugod sa napakabilis na bilis at sinuntok si Haruto sa tiyan, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Si Leon mismo ay tila nagulat at tinatawanan si Haruto, na nagtatanong kung siya ba ay nawalan na ng malay. Bumangon si Haruto at inilabas ang kanyang espada, handang makipaglaban, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sumuntok muli si Leon. Ngunit sumigaw si Asahe mula sa likod na ito ay isang pekeng suntok at siya ay susugod para sa isang head kick. Narinig ito ni Haruto sa ilang sandali lamang at nagawa niyang iwasan ang pag-atake ni Leon, at si Asahe ay nagbigay ng cover fire na pinilit na umatras si Leon. Nabawi ni Leon ang kanyang balanse at nagsimulang magbanta muli sa kanila, na sinasabing matatalo niya ang mga ito at pipilitin silang umalis sa laro kung hindi sila agad nasasali sa kanyang guild, at humingi ng tawad sa kanya. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Haruto ngunit huminto sa kalagitnaan pagkatapos makarinig ng boses sa likuran niya. Ito pala ay si Taka na nagsimulang maglaro muli, at siya ngayon ay nasa isa sa pinakamalakas na guild na kilala bilang Manati. Ipinatawag niya ang isang grupo ng kanyang mga alagad at sinabihan si Leon na umatras kung hindi, tatalunan niya siya kaagad at ipapadala siya sa totoong mundo para di na makapanggulo. Hindi pinakinggan ni Leon ang banta at sumugod siya ng isang suntok, ngunit madaling umiwas si Taka at hinawakan ang kanyang mukha bago gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpira-piraso sa lahat ng kanyang damit. Tumakbo si Leon palayo sa kahihiyan na parang isang maliit na sanggol. Lumapit si Taka kay Haruto at tinanong siya kung nawalan siya ng malay, na sinagot ni Haruto, siguro. Tumingin si Taka kay Asahe at ngumiti bago sabihin na namiss niya ito. Nag-usap pa sila ni Asahe, at hiniling ni Taka si Asahe na sumama sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Asahe, at sabik na sinabi na silang tatlo ay maaaring magsimulang muli ng isang guild. Ngunit naging tense si Taka sa pahayag na ito at ipinaalam sa kanya na siya lang ang makakasama sa kanya, at hinding-hindi siya makikipagtulungan kay Haruto. Si Haruto ay nakatingin lang sa ibaba, habang si Taka ay pinagalitan siya ng kaunti bago sabihin kay Asahe na huwag siyang tulungan, dahil siya ay isang makasariling klase ng tao. Pinatahimik siya ni Asahe at sinabi sa kanya na ayaw na niyang sumama sa kanya dahil napakasama niya. Umalis si Taka, sinabi kay Asahe na bukas ang kanyang mga palad para sa kanya, at kailangan lang niyang tawagan siya kung gusto niya ng tulong. Nag-log out si Haruto sa laro at humiga sa kama, iniisip ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Nang makarinig siya ng katok sa kanyang pintuan, at tinawag siya ng kanyang kapatid na babae. Binuksan niya ang pinto at nakita niya walang iba kundi si Saturday Soki, na tila nag-improve ng husto, lalo na sa ilang lugar. Kinakabahang binati niya ito at tinanong kung maaari niya itong makausap. Pareho silang pumunta sa kanyang silid, at ibinunyag ni Saturday Soki na nagsimula na rin siyang maglaro ng reunion at gustong makipag-ayos sa kanya. Tila nagulat si Haruto at sa wakas ay ibinunyag na siya rin ay naglalaro na nito ngayon.
Sinabi niya sa kanya na nakita niya si Asahe doon. Sa una, itinuturing ni Saturday Soki ito bilang isang napakasamang biro at pinagalitan siya. Ngunit kapag sinabi ni Haruto sa kanya ang buong kwento, sinabi niya sa kanya na gusto niya itong makita ng personal, at pagkatapos ay paniniwalaan niya ito. Sa wakas ay pumayag si Haruto na makipaglaro sa kanya ng isang beses pa. Muli silang nag-login sa kanilang mga account, at nang magkita sila, si Haruto ay sinamahan ni Asahe, na lubos na ikinagulat ni Saturday Soki. Nagsimulang magtanong si Asahe ng maraming tanong tungkol sa kung nasaan sila sa buong oras na ito, at kung bakit nag-disband ang kanilang grupo. Si Saturday Soki, na hindi makontrol ang kanyang emosyon, ay sumambulat, sinabi sa kanya na siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang kanilang grupo dahil nasawi siya habang sinusubukang ipagtanggol si Haruto, na humantong din sa kanyang kasawian sa totoong buhay. Sinabihan ni Haruto si Saturday Soki na huwag masyadong magkwento, ngunit sinabi ni Saturday Soki kay Asahe na dumadalaw pa rin siya sa kanyang libingan taon-taon, at natatakot siya na ang dahilan kung bakit nakikita niya siya ngayon ay isang bug lamang sa laro, na maglalaho sa lalong madaling panahon, na humahantong sa lalo pang pagkadurog ng puso niya. Biglang naramdaman ni Haruto na parang may kung anong kakaibang bagay, at inihampas niya ang kanyang espada upang iwaksi ang isang arrow na paparating sa kanila. Biglang pinalibutan sila ng isang grupo ng mga lalaki at hiniling na ibigay nila si Asahe. Ngunit sa pagkakataong ito, humarap si Saturday Soki gamit ang kanyang latigo at naglabas ng maraming iba't ibang elementals ng magic ng sabay-sabay, na lubos na ikinagulat ng mga lalaki dahil kahit na ang mahuhusay na wizard ay maaari lamang gumamit ng 2 or 3 elementals. Ngunit magagamit ni Saturday Soki ang lahat ng ito at kaya din ng sabay-sabay. Hinarap niya sila ng sabay-sabay ng mag-isa, at sinabihan sina Haruto at Asahe na bumalik sa kanilang dating base. Bumalik sila at sumisid ng malalim sa lawa ng nayon, habang nakikita nila ang kanilang mga gamit mula 6 na taon na ang nakakaraan na hindi ginagalaw ng panahon. Habang ang mga babae ay tumingin sa paligid para sa higit pang mga bagay, si Haruto, ang sad boy, ay pumunta ng mag-isa na lawa, kung saan bigla niyang nakita ang isang misteryosong anino na papunta sa kanya, na naging isang kakaibang babae na nagngangalang Elise. Sinabi niya kay Haruto na nababasa niya ang utak nito ngunit wala siya rito para saktan sila. Sa halip, sinabi niya sa kanya na ang isang grupo ng mga tao ay naghahabol din kay Asahe, at sila ay magtatago sa mga anino hanggang sa ang oras ng pagkuha sa kanya ay maging perpekto. Napatulala si Haruto sa nangyari at hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang babaeng iyon, or kung saan siya nagpunta. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng pahinga mula sa lahat ng kalokohang ito at nagpa siya na bumalik para magpahinga. Nang marinig niya sina Asahe at Saturday Soki na mainit na nag-uusap, nagtago siya sa likod ng sulok na parang chismoso at nakikinig sa usapan, na talagang hindi nakakalalaki. Narinig niya si Saturday Soki na sinabihan si Asahe na iwan si Haruto ng mag-isa, dahil noong nasawi siya 6 na taon na ang nakakaraan, si Haruto ang pinakanalungkot sa lahat sa grupo. Hindi man niya maipakita, sirang-sira siya mula sa loob, at wala nang nakapagpabalik sa dating Haruto. Sinabi niya kay Asahe na noong nasawi siya 6 na taon na ang nakakaraan, isang bahagi ni Haruto ang nawala kasama niya, at ayaw niyang masaktan muli si Haruto, dahil sa pagkakataong ito ay baka hindi na niya kayanin ang sakit. Lubhang nalungkot si Asahe dahil dito, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, pumasok si Haruto sa pagitan nila at sinabihan silang huwag siyang masyadong alalahanin. Sinabi niya sa kanila na ayos lang siya at tahasan din silang iwanan siya at aalagaan ang kanilang sarili. Pagkatapos ay nag-log off siya sa laro. Kinabukasan, dumating muli si Saturday Soki sa pintuan ni Haro. Uhaw na uhaw, pinapasok siya ni Haruto, at humingi si Saturday Soki ng paumanhin sa nakaraang araw at kung paano niya gustong protektahan siya. Sinabi ni Saturday Soki sa kanya na labis siyang nagmamalasakit kay Asahe, at ang huling bagay na gusto niya ay umalis siya muli. Ngunit ganoon din niya pinapahalagahan si Haruto at hindi niya ito nakikitang nahihirapan sa lahat ng oras. Nagpasalamat si Haruto sa pag-aalaga sa kanya, at biglang naglabas ng singsing si Saturday Soki mula sa kanyang bulsa, na agad na nagpaalala sa ilang alaala sa utak ni Haruto. Naaalala niya kung paano sila nagpunta sa isang arcade, at lahat sila ay bumili ng singsing para sa kanilang sarili upang ilarawan ang kanilang samahan at pakikipag-ugnayan sa kanilang grupo.
Si Haruto ay may ideya, at pareho silang tumakbo sa sementeryo kung saan inilibing si Asahe, at si Haruto, ang lalaking gravedigger, ay nagsimulang maghukay ng kanyang libingan. Mapalad siya na hindi siya naaresto at nakakuha ng singsing mula sa kanyang libingan, dahil naalala niya na noong huling araw, pinagpalit nila ni Asahe ang kanilang mga singsing at nangakong protektahan ang isa't isa. Bumalik sila, at nagpasya si Haruto na anuman ang mangyari, mananalo siya sa laro, hahanap ng paraan para mapanatili si Asahe, at alamin kung ano ang dahilan ng kanyang pagpapakita sa larong ito. Kinabukasan, nag-login sila muli sa laro, at kinumbinsi ni Asahe si Haruto na tulungan siya sa isang quest na makuha ang isang napakabihirang katas mula sa isang espesyal na puno sa loob ng kagubatan. Nagtutulungan sila at sinisikap na ibagsak ang mga punong ito ng paisa-isa, na hindi masyadong malakas na mga halimaw, at lalo na dahil sa husay ni Asahe na tumingin sa hinaharap kaya madali silang harapin. Ang problema, gayunpaman, ay ang drop rate ng item na hinahanap ni Asahe ay napakababa, at karamihan sa mga puno ay hindi nagbibigay ng anumang katas pagkatapos matalo. Nagpasya si Asahe na gawing decoy ang sarili, at gaya ng inaasahan niya, isang higanteng puno ng halimaw ang tumakbo palapit sa kanya at hinawakan siya. Mabilis na lumapit si Haruto, sumugod sa puno, at inatake ang kamay nito. Mabilis na inatake ni Asahe at sinira ang puno gamit ang isang mahusay na pag-atake sa ulo nito, at sa kanyang lubos na kasiyahan, ang puno ay nagbibigay ng katas na gusto niya. Nahulog siya sa lawa sa ibaba, ngunit nang bumaba si Haruto upang suriin siya, masaya siyang makita na siya ay ganap na maayos at nakuha ang katas. Bumalik sila sa bayan, at dinala siya ni Asahe sa isang tindahan ng panday kung saan ginawa niyang singsing ang katas. Nagulat si Haruto nang makitang ito ang parehong singsing ng partido na nakuha nila noong bata pa sila, at gusto ni Asahe na gawing tatlo ang mga ito para silang tatlo ay makapagsimulang magsuot muli ng mga ito, tulad ng dati nilang ginagawa noong bata pa sila. Sinubukan niyang ibigay ang singsing kay Haruto, ngunit sinabi sa kanya ni Haruto na itago ito para sa kanyang sarili at inilagay ni Haruto ang singsing sa daliri ni Asahe. Nakita ito ni Saturday Soki, na nagseselos na nakukuha ni Asahe ang lahat ng atensyon. Kaya mabilis siyang lumipad patungo sa kagubatan at pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik na may dalang katas at ginawa itong singsing, umaasa na maglalagay din si Haruto ng singsing sa kanyang daliri. Pero hindi niya ginagawa, kaya nainis ng labis si Saturday Soki. Si Saturday Soki, gayunpaman, ay napahiya dahil sa kanyang aksyon kaya mabilis niyang isinuot ang singsing sa kanyang sarili. Nagplano si Haruto para malaman kung ano ang nangyari at para malaman ang paraan para maibalik ang mga alaala ni Asahe. Bumalik siya sa piitan kung saan nasawi si Asahe. Kasama ang dalawang babae, pinasok niya ito upang subukang talunin ang boss na medyo ikinainis ulit ni Saturday Soki. Noong huling beses na sila ay nasa kanilang kalakasan at ang kanilang partido ay may 6 na miyembro, natalo sila, at isa sa kanila ang nasawi. Kaya malinaw na kapag nawala ang kalahati ng party nila, maaaring hindi nila makayanang talunin ang kalaban. Pumapasok pa rin sila sa loob ng piitan at nagsimulang maglakbay sa parehong mga ruta. Iniisip nila kung ganito parent ba ang itsura ng palapag noon, pero nagpatuloy parent sila. Dumaan sila sa piitan at sa wakas ay umabot sa punto kung saan natagpuan nila ang boss noong huling pagkakataon, pero sa ngayon walang nangyayari. Biglang naramdaman ni Asahe ang isang presensya, at lahat sila ay lumingon upang makitang muli si Elise na lumalayo sa kadiliman, nagsasabi ng ilang misteryosong mga bagay na walang sino man ang may oras na mag-decode. Mula sa parehong kadiliman, muling lumitaw ang halimaw sa buong kaluwalhatian nito, at iyon ang sinabi niya. Lahat sila ay nagbibigay ng mga flashback ng nangyari noong huling pagkakataon na narito sila, at nagpasya sila na ito ay masyadong nakakatakot at sinubukang tumakas. Ngunit ang boss ay nasa mod na makipaglaban at ibinato ang kanyang mga espada patungo sa pasukan, sinira ang bubong at ganap na nakaharang sa daan. Binato sila ng boss ng isang grupo ng mga espada, ngunit lahat sila ay umiwas, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Saturday Soki na kailangan niyang humarap at labanan ang halimaw na ito. Ginagamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang salamangka, na pinagsasama ang mahika mula sa lahat ng iba't ibang elemento at pinagsasanib ang mga ito, na naglulunsad ng isang higanteng mahiwagang sinag sa halimaw. Ngunit ikinadismaya ng lahat, may mahiwagang hadlang ang halimaw, at hindi iyon ay walang epekto sa mahika.
Kinuha ng halimaw ang kanyang espada at sumugod patungo kay Saturday Soki, na sinubukang umiwas ngunit nabigo at nataman sa mga binti, natulala at hindi makagalaw. Si Haruto ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya at sinubukang ipagtanggol siya, ngunit hinampes lang siya ng halimaw na parang langaw sa hangin, at siya ay natrap sa ilalim ng ilang nahulog na mga bato. Ang halimaw ay dahan-daang nagsimulang lumapit patungo kay Haruto upang tapusin siya, ngunit si Asahi ay hindi nasisiyahan sa pamamagitan ng pagkasawi ng isang beses pa sa halimaw na ito. Kaya muli siyang pumunta sa harap niya at sinimulan siyang atakihin gamit ang kanyang mahinang armas. Sinabihan siya ni Haruto na tumabi upang hindi na muling masawi, at huwag sirain ang kanyang kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng muling pagkasawi, pero hindi nakikinig sa kanya si Asahi. Nanatili siya mismo sa harap niya at kahit papaano ay umatake sa itaas ng ulo ng halimaw, na nagpabagsak sa kisame sa kanya at nagkaroon sila ng dagdag na oras. Sa proseso gayunpaman, siya ay nataman at natigilan din, hindi may galaw ang kanyang mga paa. Muling tumayo ang halimaw, at sinumpa ni Haruto ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina, marahil dahil isa rin siyang gravedigger. Naghahanda siyang aminin ang pagkatalo ngunit biglang may nakita siyang makintab sa lupa at may nakita siyang singsing sa sahig. Naalala niya na ang singsing na ito ang nahulog sa kamay niya noong nakipaglaban sila ng sa halimaw noon. Nakakuha siya ng lakas ng loob at kinuha niya ang singsing at isinuot iyon. Sinubukan ng halimaw na salakayin si Asahi, ngunit mabilis na napigilan ni Haruto ang pag-atake at inatake ang braso ng halimaw. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang Spirit Lion, na umaatake sa halimaw, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan sa pamamagitan ng paghampas ng espada ng maraming beses ng sabay-sabay, na tuluyang sumaire at tumalo sa halimaw. Naglalakad si Haruto at ang iba pa sa labas ng piitan at tila talagang masaya sa kanilang tagumpay ngayon. Ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo si Asahi at bumagsak sa lupa. Biglang, silang tatlo ay nakakita ng mga kislap ng mga lumang alaala na pagmamayari ni Asahi kung saan siya ay tila nasa ibang lugar na tila pinagmamasdan ng mga taong nakalabcoat. Nang matapos ang vision, tinanong ni Haruto kung tungkol saan iyon, ngunit walang ideya si Asahi dahil wala siyang anumang alaala tungkol sa mga pangyayaring ito. Pumunta sila sa inn na kanilang tinutuluyan, at sa sandaling makapasok sila dito, lumingon ang lahat sa kanila at nagsimulang magtsismisan kung sila ba talaga ang pinagpipitaga ng grupo or mga impostor, at kung natalo ba nila ang mga halimaw sa piitan or hindi. Nagpasya si Haruto na lubusang huwag pansinin ang mga ito, at inakay ang dalawang babae sa silid kung saan sila umupo at magpahinga ng kaunti. Si Asahi ay determinado pa ring pagsamahin ang buong koponan sa ilalim ng isang banner muli, ngunit ipinaalam sa kanya ni Haruto na hindi nila alam kung naglalaro pa ang iba nilang dating mga kagrupo or hindi. Sinasabi ni Saturday Soki na mayroon siyang grupo ng mga impormante at makakatulong sila na malaman kung nasaan sila, at kung naglalaro pa ba sila or hindi. Kinabukasan, lahat sila ay nagsimulang makipagkita sa impormante, at alamin kung mayroon silang anumang impormasyon tungkol sa dalawa pang miyembro. Ngunit sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga taong tumatakbo palayo. At kapag tinanong nila ang dahilan kung bakit sila tumatakbo, sumagot sila na ang guild na kilala bilang Southern Cross ay makikita malapit sa lugar, at ayaw nilang magkaroon ng problema sa kanila, kaya tumakas sila. Isinasaalang-alang ni Haruto na umatras dahil ayaw niya ng anumang gulo sa ngayon. Alam na niya ang Southern Cross noong araw, dahil isa sila sa mga guild na gustong kunin si Asahi ngunit hindi nagtagumpay. Si Saturday Soki, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na ang mga impormante ay malapit lamang, at hindi ito dapat tumagal ng maraming oras, kaya pumayag si Haruto. Naglalakad sila sa isang lambak, at biglang huminto si Haruto nang maramdaman niyang may mali. At nang maglaon, ang pinuno ng Southern Cross ay lumabas mula sa likod ng isang bato. Bigla silang lumingon sa paligid para makitang napapalibutan sila ng mga miyembro ng guild na nasa libo-libo na ang bilang. Hinarang ng pinuno ang impormante at nauwi sa pagpapunta sa kanilang tatlo dito para makuha niya si Asahi. Sinabihan siya ni Haruto na umatras, at sinubukan ni Saturday Soki na alisin ang kanyang letigo. Ngunit kaagad, isang barrage ng mga araw ang dama pumalapit kay Saturday Soki bilang babala na huwag gumalaw. Sinasabi ng pinuno na walang paraan para makatakas sila rito, at ang pinakamagandang bagay na magagawa nila ay mapayapang ibigay si Asahi, at bumalik sa kanilang pinanggalingan ng walang anumang problema.
Malinaw na tinanggihan ito ni Haruto at sinabihan siyang ibigay ang kanyang alok kung saan ito nararapat. Sinubukan ni Haruto na humanap ng paraan para makatakas sa suliraning ito. Ngunit biglang, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng asol ang lumabas mula sa likod ng mga miyembro ng Southern Cross at kinuha silang hostage. Kinikilala sila ni Haruto bilang ang Blight Society, na ang pinuno noon ay kinapopootan si Haruto at ang kanyang grupo at nais ding kunin si Asahe. Ang pinuno ng Blight Society ay sumisigaw sa pinuno ng Southern Cross na umatras habang dinadala niya si Haruto at ang iba pa sa kanyang pansamantalang proteksyon. Mukhang nag-aalangan ang pinuno ng Southern Cross ngunit nang mapansin niyang wala na silang laban, sumuko siya at tinawag ang kanyang mga tropa pabalik upang umatras pansamantala. Ang pinuno ng Blight Society ay lumapit kay Haruto at tinanong sila kung okay lang sila. Sinabi sa kanya ni Haruto na maayos sila at pagkatapos ay agad na nagtanong kung ano ang kanyang mga plano, at kung bakit niya pinrotektahan ang mga ito. Sinasabi ng pinuno ng Blight Society na ang dating pinuno ay napupuot kay Haruto at sa iba pa pero hindi niya ito ginagawa dahil wala naman siyang dahilan. Pumunta lang siya dito para bigyan ng pagkakataon si Haruto at ang iba pa na sumali sa guild niya para mabigyan nila ng proteksyon si Asahe. Ayon sa kanya, si Asahe ay isang elemento na hindi dapat naruroon sa larong ito. Ngunit gayunpaman, siya ay nananatili na nagpapatakbo ng laro sa napaka-hindi matatag na lugar. At anumang insidente ay maaaring masira ang balanse at magresulta sa pagbagsak ng buong laro, at gusto niyang pigilan iyon. Si Asahe, gayunpaman, ay humakbang at sinabi sa kanya na hindi siya sasali sa guild ng sinuman. Dahil mayroon siyang sariling guild na tutulong sa kanya at magpo-protekta sa kanya kapag kinakailangan. Tinitingnan sila ng pinuno at sinabi sa kanila na nagkakamali sila ng desisyon, ngunit hindi niya sila pipilitin dahil baka masira din ito ang balanse ng laro. Nagpaalam siya sa kanila bago tinawag ang kanyang mga tropa pabalik at naglakad palayo. Si Haruto at ang iba ay naglakad pabalik sa inn, at siya at si Saturday Soki ay naglog off. Kinabukasan, inimbitahan ni Haruto si Saturday Soki sa isang uri ng date dahil gusto niyang bumili ng bagong hardware para sa kanyang computer, at buong pananabik na tinanggap ni Saturday Soki ang imbitasyon. Pumasok sila sa loob ng mall at namimili ng mga gamit bago sila nagpasyang kumain din para sa tanghalian, na labis na ikinatuwa ni Saturday Soki. Si Haruto, gayunpaman, ay walang pakiramdam at patuloy na pinag-uusapan ang tungkol kay Asahe sa buong panahon, na nagpaparamdam kay Saturday Soki na nababalisa at ganap na pinapahina ang kanyang kalooban, kaya napilitan siyang umalis. Kinabukasan, pareho silang nag-login, at nakipagkita si Haruto sa dalawang babae sa inn. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang mga vision na nakita nila nung lumabas sila sa piitan, at kung paano sila konektado kay Asahe. Tumugon si Asahe na sinusubukan niyang alalahanin ng madalas, ngunit ang huling alaala na tumatak sa kanyang ulo ay ang pagtalon niya sa harap ng sinag upang subukang iligtas si Haruto. Sinusubukan nilang mag-brainstorm ng medyo matagal, sinusubukang humanap ng anumang paraan upang maibalik ang kanyang mga alaala. At sa wakas, may ideya na si Haruto. Tinanong niya si Asahe tungkol sa lugar kung saan niya unang pagkakataon na ginamit ang kanyang kapangyarihan. At siya ay tumugon na ito ay sa Tower of Heaven, noong sila ay medyo hindi pa masyadong malakas. Sinabi sa kanila ni Haruto na kailangan nilang pumunta doon, at baka makatulong ito kay Asahe na maalala ang isang bagay. Lahat sila ay pumunta patungo sa tore at pumasok dito, kung saan sila ay humarap sa ilang halimaw doon na pakiramdam nila ay napakalakas noong araw. Ngunit ngayon, sila ay walang iba kundi isang istorbo na lang para sa kanila. Muli nilang naaalala ang nakaraan habang naglalakad sila sa mga lugar na napuntahan na nila noon. At sa wakas, pagkatapos talunin ang bawat mahihinang halimaw, pumasok sila sa silid ng Monster Boss. Ang Monster Boss ay isang higanteng robot, at naalala ni Haruto ang oras na nakaharap sila sa kanya at nadama na ito ay napakalakas na walang makakatalo dito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang Monster Boss ay tila larong pambata para sa kanila. Sinimulan ni Asahe ang pag-atake sa robot, na winasak ang isang braso nito, habang si Haruto ay tumakbo pasulong upang mabilis na wasakin ang kabilang braso. Pagkatapos ay ginamit ni Saturday Soki ang kanyang flame magic upang ganap na masunog ang robot, na magdadala sa kanila sa dalawang antas kung saan ang robot ay nagpapalabas ng isang grupo ng hamog, na ginagawang malapit sa zero ang visibility.
Naaalala ni Haruto na sa huling pagkakataon na nakaharap sila sa kanya, ang hamog ay ganap na nagpahuli sa kanila. At nagawa lang nilang talunin ang boss dahil ginamit ni Saturday Soki ang kanyang light magic, na nag-alis ng hamog at hinayaan silang lumapit sa target. Sinabihan ni Haruto si Saturday Soki na gamitin na lang muli ang kanyang light magic, ngunit bigla siyang nahuli at natigilan sa isang lubad na umuusbong mula sa robot. Nawala siya sa hamog, na nagpapangamba kay Haruto, at hiniling niya kay Asahe na gamitin ang kanyang mga flare light. Naglunsad si Asahe ng flare light na nagpapataas ng hamog, at ginagamit ni Haruto ang kanyang espesyal na Fury Slash para ganap na sirain ang robot. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa may rooftop, at sa wakas nagpa siya si Asahe na gamitin ang teleportation crystal upang makaalis sa lugar. Ngunit biglang huminto nang makita niya ang isang misteryosong pulang hiyas sa kanyang mga gamit. Inilabas niya ito at ipinakita kay Haruto, na hindi rin alam kung ano iyon. Ngunit biglang nag-teleport si Taka papunta sa rooftop kasama ang kanyang mga miyembro ng guild at inagaw ang pulang hiyas. Si Asahe ay nagprotesta laban sa kanya at sinabi sa kanya na ibalik ito, ngunit sinabi sa kanya ni Taka na ang hiyas ay hindi pumasa sa vibe check. Pagkatapos ay lumingon siya kay Haruto at tinanong siya kung sinusubukan niyang tapusin si Asahe, na napagka-obvious naman ng sagot. Malinaw na sinasagot ni Haruto na hindi niya magagawa. Pero sa tingin ko gusto lang lumaban ni Taka, kaya gumawa siya ng isolation chamber at hinamon si Haruto sa isang labanan. Sinugod ni Taka si Haruto at sinubukan siyang suntukin, ngunit medyo madaling napigilan ni Haruto ang kanyang suntok, at napaatras ito ng hindi pangkaraniwang puwersa. Sinabi niya kay Haruto na totoo si Asahe at nagmamalasakit siya sa kanya. Handa siyang manatili sa mundo ng larong ito kung iyon ang kinakailangan upang manatili sa tabi niya. Siya ay naging mas malalang sad boy sa pamamagitan ng pagsasabi kay Haruto, na ang totoong mundo ay nawala ang lahat ng kahulugan nito para sa kanya noong araw na nasawi si Asahe. Walang halaga sa kanya ang totoong mundo, ngunit dito sa mundo ng reunion, kung saan nabubuhay pa si Asahe, gagawin niya itong tunay na mundo at hindi na maglalog out. Naiintindihan ni Haruto kung gaano kawalang isip ang kanyang mga plano, at sinabi sa kanya na dapat din nilang isaalang-alang ang damdamin ni Asahe at hindi lamang ang kanilang sarili. Sinabi sa kanya ni Haruto na kung gusto niyang pasayahin siya at pasiglahin, dapat niyang muling likhain ang guild kasama nila. Napatrigger nito si Taka, at sinubukan niyang suntukin si Haruto at sinubukan din gawin ni Haruto ang parehong aksyon. Ngunit bago sila aktwal na maglaban, ang isolation sphere ay gumuho. Si Saturday Soki ang nakabasag ng globo sa kanyang mahika, at kahit si Asahe ay tinutukan ng armas si Taka, sinasabing lumayo siya kay Haruto. Nalungkot si Taka dito at umatras. Tinawag siya ni Asahe at hiniling muli na sumama sa kanila at muling likhain ang kanilang guild, dahil sa tulong niya ay mahahanap pa nila si Clive at Nomi. Ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang ideya tungkol sa alinman sa kanila, at hindi na siya makikipagsanib puwersa kay Haruto. Si Taka at ang iba pang mga miyembro ng Monati pagkatapos ay umatras at teleport palayo. Nagpaalam din sina Haruto at Saturday Soki para sa araw at nag-log out. Kinabukasan, mas maagang nag-log-in si Haruto at sumama kay Asahe sa iba't ibang kontinente sa tulong ng mga espesyal na lugar ng teleportation para makatagpo nila ang mga impormante doon at humingi ng impormasyon tungkol kina Clive at Nozomi. Naglalakbay sila sa ilang kontinente at nagtatanong ng maraming katanungan para sa impormasyon. Ngunit wala sa kanila ang tila nakakaalam ng marami tungkol sa sino mang nagngangalang Clive or Nozomi, dahil hindi sila nakarehistro sa kanilang kontinente. Pagkatapos ay pumunta sila sa gilid ng kagubatan at hintayin na dumating si Saturday Soki para maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sinusubukan nilang maghanap ng higit pang mga teleporter. Ngunit hindi nila magawa, kaya nagpa siya silang maglakad patungo sa susunod na kontinente, at ang landas ay dumaan sa isang kagubatan na natatakpan ng hamog. Sa una, tila natutuwa sila sa ganda ng mahamog na kagubatan. Ngunit habang patuloy na kumakapal ang hamog, hindi sila mapalagay sa buong sitwasyon. Biglang huminto si Saturday Soki at sinabihan silang maghanda. Inaangkin niya na mayroong higit sa 100 mga tao na naghihintay sa kanilang magic na naglalayon sa kanila. Sinabi ni Haruto na naramdaman niya ang kanilang presensya, ngunit tumugon si Saturday Soki na ang hamog ay kaakibat ng napakalakas na mahika, na ganap na bumabalot sa kanilang presensya. Inilabas na sana ni Haruto ang kanyang espada, pero bago pa niya magawa ang lahat ay naghiwa-hiwalay na silang lahat.
Nakita niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga tao na kabilang sa Blythe at Southern Cross Guild. Masyado siyang nalilito dito, ngunit ang kanilang pinuno, si Leon, ay lumakad pasulong, ipinaalam sa kanya na ang Southern Cross, ang pamilyang Blythe, at ang Menotti ay nagsaanib puwersa upang bawiin si Asahe mula sa kanya. Nagalit si Haruto dito at nakipagduel kay Leon. Tumakbo siya patungo sa kanya at sa isang pag-atake ay naputol ang kalasag ni Leo sa dalawa. At agad niyang napagtanto na hindi niya kayang manalo ng mag-isa laban kay Haruto. Si Haruto, gayunpaman, ay patuloy na sumusugod at sinusubukang makatama pa ng isang pag-atake. Ngunit umiwas at sinipa siya pabalik ni Leon bago sinabihan ang mga miyembro sa paligid niya na atakihin si Haruto. Muling tumakbo si Haruto patungo kay Leon at hinarangan ang paparating na mga arrow. Nang biglang may arrow na dumaan sa kanya mula sa likuran at tumama sa balikat ni Leon, na tuluyang nagpawalang bisa sa kanyang kakayahan. Lumingon si Haruto at nakita si Elise na may bow at arrow. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang espesyal na kakayahan ay nagpapawalang bisa sa mahika. At kung ang kanyang mga arrow ay tumama sa sinuman, ito ay seselyuhan ang kanilang mga sensibilidad. Sumigaw si Leo sa mga kasama niya para atakihin sila, ngunit naglunsad si Elise ng arrow sa himpapawid na nahahati sa daan-daang mga palaso at tumama sa mga sangkawan ng mga kaaway, sinliyuhan ang kanilang mga kakayahan at ginagawa silang walang silbi. Dinala ni Taka si Asahe sa isang liblib na lokasyon, at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang makasama si Haruto dahil hindi niya ito mapoprotektahan. Muli siyang sinabihan ni Asahe na likhain muli ang kanilang sariling guild pero tumanggi si Taka. Tumanggi rin si Asahe na sumama kay Taka, kaya ikinulong niya ito sa loob magic crystal at nagpakawalan ng gas na nagpatambos sa kanya. Pinakawalan niya siya mula sa magic crystal at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ngunit biglang tumakbo ang ilang miyembro ng kanyang guild kay Asahe at sinunggaban siya. Nagalit si Taka sa kanila at sinabihan silang iwanan siya sa sandaling ito, pero impostor pala sila at hindi galing sa guild niya. Mabilis nilang pinalibutan si Taka at pinapasuko siya, at ang iba ay kinuha si Asahe at tumakas. Si Haruto at Saturday Soki ay bumalik sa inn kung saan nag-anunsyo ang parehong mga pinuno ng Blythe Society at ng Southern Cross na sinasabing sila ay sumali sa kanilang mga guild ng sama-sama, na ginagawa silang pinakamalakas na guild sa laro kapwa sa mga tuntunin ng kapangyarihan at bilang. Nauwi rin sila sa pagtataksil sa Menotti sa dulo at nahuli si Asahe para sa kanilang sarili. Ngayon ay pinalitan na nila ang kanilang pinagsamang guild na Divine Guild. Si Haruto ay bumangon at nagsuri sa kanyang kagamitan bago sabihin kay Saturday Soki na ililigtas niya si Asahe. Medyo nangangamba si Saturday Soki, kaya sinabihan niya itong mag-isip muli. Dahil ang Divine Guild ay mayroon na ngayong pinagsama-samang puwersa ng higit sa 3,000 individual, at hinding-hindi siya makakalaban sa kanila. Sinabi sa kanya ni Saturday Soki na makipagtulungan kay Taka, ngunit tumanggi ito at sinabi sa kanya na manatili sa likod, dahil maaaring ito na ang katapusan niya. Kung masasawi siya bago iligtas si Asahe, dapat siyang makipagsanib puwersa kay Taka. Dahil kapag hindi kasama si Haruto, hindi tatutol si Taka na tulungan si Saturday Soki. Sa wakas ay dumating na si Haruto sa larangan ng digmaan at nakita niya ang isang buong hukbo ng mga tao na naghihintay sa kanya. Habang siya ay nakatayo doon mag-isa, siya ay tumingin sa langit sa huling pagkakataon, na naiintindihan ang katotohanan na hindi siya lalabas dito ng buhay, at tumakbo patungo sa kanilang puwersa ng buong bilis. Pumunta si Saturday Soki kay Taka para kausapin siya dahil ito lang ang posibleng paraan na maiisip niyang tulungan si Haruto sa anumang paraan na posible. Pumayag si Taka na kausapin siya, at nang tanungin siya nito kung ano ang ginagawa niya para subukang iligtas si Asahe, sumagot siya na masyadong malakas ang pinagsamang lakas ng pamilya Blythe at ng Southern Cross. At mayroon silang doble sa bilang ng mga lalaki na mayroon ang Menotti Guild. Sinabi ni Taka sa kanya na siya ay nagpaplano ng masinsinan at naghahanap ng pagkakataong umatake, dahil hindi siya maaaring makipagsapalaran sa pagliligtas kay Asahe. Nagalit si Saturday Soki sa kanya at sinabi sa kanya na una palang kasalanan niya ang pagkidnap kay Asahe. Sumisigaw siya sa kanya na laging ginagawa ni Haruto na panatilihin siyang ligtas, ngunit sa isang pagkakataong nawala si Haruto para protektahan siya, walang nagawa si Taka at hinayaan si Asahe na agawin ng mga taong pinaniniwalaan niya. Tila nabigla si Taka, ngunit hindi pa siya handang tanggapin ang kanyang pagkakamali.
Sinabi niya sa kanya na sa pagkakataong ito ay perpekto ang plano niya at ililigtas si Asahe sa isang iglap. Tumingin sa kanya si Saturday Soki at sinabi sa kanya na nag-iisa si Haruto sa larangan ng digmaan upang subukang iligtas si Asahe, habang si Taka ay nakaupo rito habang pinapaikot-ikot ang kanyang mga hinlalaki at nagpapaplano. Tumingin si Taka sa kanya at sinabi sa kanya na mabuti ito, dahil sa ganitong paraan masasawi din si Haruto, na magpapagaan sa buhay niya. Sinabi ni Taka kay Saturday Soki na hayaan si Haruto na masawi sa loob ng laro, dahil ito ay kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa kanya na kung masasawi si Haruto, hindi na niya maa-access ang larong reunion at hinding-hindi na niya makikita si Asahe, at mawawala na rin si Asahe sa totoong buhay. Kaya't ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Saturday Soki, at gayon din, si Taka ay mananatili sa mundong ito kasama si Asahe, at hindi niya kailangang harapin si Haruto na patuloy na umaagaw ng atensyon ni Asahe. Naiinis na tumingin sa kanya si Saturday Soki at sinabi sa kanya na kaibigan niya si Asahe, at gagawin niya ang lahat para iligtas siya. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya siya matutulungang iligtas si Asahe, mag-isa na lang siyang tutulong kay Haruto, dahil mayroon siyang lakas ng loob at hindi duwag tulad ni Taka. Samantala, sunod-sunod na tinatalo ni Haruto ang mga kaaway. Siya ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga kalaban, ngunit ang kanilang napakaraming bilang ay nagdulot ng problema para sa kanya. Pinagsasama-sama ng mga magic user sa ibabaw ng fortress ang kanilang lakas at naghagis ng napakalakas na magic spell sa ibabaw ni Haruto, at hindi niya ito nagawang iwasan. Lumilikha ang pagsabog ng isang higanteng crater, at iniisip ng lahat na nawala na si Haruto. Ngunit sa kanilang pagtataka, habang ang alikabok ay lumilinaw, ang anino ng isang figure ay nakita, at lumabas na si Haruto ay nakatayo pa rin. Muli siyang tumalon at sinimulang talunin ang buong hukbo ng mag-isa. Nauwi siya sa isang pakikipaglaban-laban sa mga kaaway, na nagsasabi sa kanya na sumuko dahil siya ay hindi mananalo at lubhang nasugatan. Hindi niya na iligtas si Asahe sa ganitong estado, ngunit sinabihan sila ni Haruto na tumahimik bago siya magpatuloy sa laban. Gayunpaman, siya ay itinali ng isang grupo ng mga mahiwagang kadena na humawak sa kanya sa itaas ng lupa, na ganap na nagpapahina sa kanya. Pinagtatawanan siya ng mga kaaway, at inutusan sila ng kanilang commander na tapusin si Haruto habang siya ay mahina at walang kakayahang lumaban. Nagsimula silang maglakad patungo sa kanya, at kahit si Haruto ay umamin ng pagkatalo. Ngunit biglang, isang kumpol ng mga kidlat na palaso ang dumating patungo sa lupa at naputol ang kanyang mga kadena. Sa kanyang lubos na pagkagulat, lumapag si Taka sa harapan niya. Sinundan siya ni Saturday Soki, at silang tatlo ay nakatayo sa gitna ng buong hukbo ng kaaway. Tumingin si Taka kay Haruto at sinabihan siyang tandaan na narito siya para iligtas si Asahe, hindi para iligtas siya. Tumingin sa kanya si Haruto at tumanggo bilang pagsang-ayon. Tinanong ni Taka si Haruto tungkol sa bilang ng mga kaaway na natitira pa, at sumagot siya na humigit kumulang 1,000 na mga kaaway ang nasa paligid pa rin, dahil kalahati lang ng hukbo ang nagawa niyang talunin ng mag-isa. Sina Taka at Haruto ay nagsimulang magtulungan sa laban, at sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga espesyal na kakayahan, malapit na nilang talunin ang natitirang kalahati ng mga hukbo. Tinatalo nila ang sinumang mga kaaway na hamarang sa kanila at tumakbo patungo sa higanteng pinto sa kuta. Pinagsama-sama nilang muli ang kanilang mga puwersa at, sa isang pinagsamang pag-atake, sinira nila ang malaking pinto. Pumasok sila sa isang higanteng pasilyo, na humahantong sa isang stadium kung saan nakikita nila ang isang grupo ng mga kaaway kasama sina Lito at Angelo, ang mga pinuno ng Blight Society at Southern Cross. Napansin ni Taka ang isang walang malay na Asahe sa mga bisig ni Angelo, at ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo habang pinapanood niya ang kanyang babae sa kamay ng ibang lalaki. Sinugod niya ito ng isang malakas na suntok ngunit umiwas ang lahat. Laking gulat ni Taka, dahil sa sobrang bilis ng kanyang pag-atake na wala dapat ang makakaiwas dito. Mabilis na inatake ni Angelo si Taka, ngunit agad itong umiwas at sinubukang mapunta sa lupa. Ngunit si Angelo ay agad na lumikha ng mga spike doon, na pinipilit siyang tumalon ng paulit-ulit. Sa tuwing mapadpad siya sa isang lugar, agad siyang inaatake, kahit na siya ay nagte-teleport, si Haruto ay naguguluhan din dito. Ngunit sinabi sa kanya ni Saturday Soki na malamang na binabasa ni Angelo ang utak ni Asahe, at dahil nakikita niya ang hinaharap, nakikita niya ang kanyang mga susunod na hakbang kapag pinilit niyang pumasok sa kanyang utak.
Biglang nadali si Taka ng isang pulang energy beam na hindi niya kayang makawala kahit anong pilit niya. Sinabihan ni Angelo si Lito na tapusin si Taka habang siya ay nakagapos. Ngunit sa sandaling lumapit siya, sinalakay siya ni Haruto. Si Lito, gayunpaman, ay nagawang iwasan ang kanyang pag-atake at kontrahin ito, itinulak siya pabalik. Pagkatapos ay gumamit si Haruto ng air slash ngunit nagawang harangan ni Lito ang pag-atake na ikinagulat niya. Sinubukan ni Saturday Soki na gisingin si Asahe sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanyang pangalan, ngunit sinabi sa kanya ni Angelo na wala itong silbi at lumikha siya ng mahiwagang ice spike mula sa lupa na tumama kay Saturday Soki, at siya ay natamba. Si Saturday Soki, gayunpaman, ay nagpasya na siya ay nailigtas na ng maraming beses, at sa oras na ito ay hindi na siya magiging mahina pa. Binubuksan niya ang kanyang buong potensyal at nagsimulang lumutang sa kalangitan na may napakalakas na aura na nakapalibot sa kanya. Ipinatawag niya ang lahat ng Elemental King sa paligid niya, sinabihan silang ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang lakas, at lumikha ng isang napakalakas na mahiwagang bilog na sumisipsip ng bawat piraso ng mahiwagang aura mula sa stadium, at inaalis ito kasama ng lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Ang magic ay nagpapawalang bisa, at si Taka ay pinakawalan, na nagpatakot kay Lito, at tinanong niya si Angelo tungkol sa bagong plano. Tinitingnan siya ni Angelo at sinabihan siyang huwag mag-alala, dahil gagamitin nila ang kanilang emergency plan at gagana ito kahit anong mangyari. Tumingin si Lito sa kanya ng maluwag, ngunit biglang, lumikha si Angelo ng isang bola ng madilim na enerhiya at inatake si Lito sa tiyan, itinulak ang bola ng enerhiya sa loob niya. Si Lito ay nagsimulang mawalan ng kontrol at masaniban ng dark magic, ganap na nagngangalit. Nagmamadali siyang sumulong at inihampas ang kanyang espada sa lupa, at naglabas ng shockwave kay Haruto at Taka. Biglang nagising din si Asahe, na pumipigil kay Angelo na makita ang hinaharap, ngunit siya ay pagod na wala siyang magawa. Naubos na rin ni Saturday Soki ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan, at maaari lamang gumamit ng isang mahiwagang pag-atake sa isang pagkakataon. Si Asahe ay sumisigaw sa kanila na lumaban tulad ng kanilang pakikipaglaban noon, upang alalahanin ang sense na ginamit nila 6 na taon na ang nakakaraan, upang isipin ang tungkol sa mga pamamaraan na kanilang ginamit, at upang maging synergetic. Hinihiling niya sa kanila na magkasabay na umatake, at walang makakatalo sa kanila. Biglang kumikinang ang mga singsing na suot nilang lahat, at nagising ang kanilang mga sentido mula sa kanilang pagkakatulog. Silang tatlo ay nagpasya na itaya ang lahat sa isang panghuling pag-atake at gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Ginagamit ni Saturday Soki ang kanyang mahiwagang kakayahan upang manipulahin ang espasyo, at ginagamit ni Taka ang kanyang mahiwagang kakayahan para manipulahin ang oras, habang ginagamit ni Haruto ang kanyang ethereal na swordsmanship upang masira ang oras at espasyo at maghatid ng isang malakas na pag-atake kay Lito. Habang hindi siya makagalaw, tinapos siya sa isang iglap, at si Saturday Soki ay tumakbo palapit kay Asahe, habang si Haruto ay nakatayo sa harap ni Angelo. Sinubukan ni Angelo na tumakas, ngunit si Taka ay nakatayo sa likuran niya at pinatumba niya ito ng isang diretsyong suntok sa mukha. Ginagamit ni Saturday Soki ang kanyang flame magic para sunugin siya hanggang masawi. Hiniling ni Asahe kay Taka na ibigay sa kanya ang pulang hiyas dahil gusto niyang subukang tingnan muli ang mga pangitain, dahil ang mga ito ang tanging alaala na mayroon siya. Tila nag-aatubili si Taka, ngunit ipinangako niya sa kanya na hindi siya mawawalan ng malay, at sa wakas, ibinigay ito sa kanya ni Taka. Hawak-hawak niya ito sa kanyang mga kamay at itinoon, na nagre-resulta sa lahat ng mga tao na nakakakuha ng kislap ng kanyang malabo na mga alaala, kung saan pinag-uusapan ng grupo ng mga tao at puting nakabalabal ang kanyang mga kakayahan at kung paano nila siya magagamit. Labis na nagulat si Taka dito at tinanong siya kung ano ito. Sumagot si Asahe na kahit na wala siyang alam tungkol dito, nararamdaman niya na ito ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. Desidido siyang alamin kung ano ang mga alaalang ito at kung paano niya ito maibabalik. Pagkatapos ay sinubukan niya sa huling pagkakataon na hilingin kay Taka na sumali sa kanilang guild, ngunit muli itong tumanggi, sinabi sa kanya na hindi pa siya karapat-dapat sa kanya at kailangan niyang pagsikapan ang sarili niya, bago niya muling maipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya kay Haruto, sinabihan siyang huwag masasawi bago siya magkaroon ng pagkakataong tapusin siya, at umalis kaagad. Di nagtagal, nagpunta sina Haruto, Asahe, at Saturday Soki upang maghanap ng isang rum or treasure sa isang mapanganib na sea zone.
Sumakay sila sa barko ng pirata na si Kapitan Ilvide na hindi taga One Piece na nag-iisang matapang na bumisita sa mabagsik na dagat na nagngangalang Lost Pentagon. Si Haruto ay nakarinig ng mga tsismis ni Oji Diaz ng isang hindi mababasag na espada sa ilalim ng dagat doon, at sinabi sa kanya ni Ilvide na ang mga tsismis ni Oji Diaz ay totoo. Binalaan niya sila na ang pag-alis ng espada ay hindi madali, at lahat ng sumubok na umangkin nito ay nabigo. Ang barko ay nakarating sa Lost Pentagon, isang lugar na permanenteng natatakpan ng madilim na ulap at hamog. Binigyan ni Ilvide si Haruto at ang kanyang mga kaibigan ng bangka at pinayuhan silang huwag magtagal sa ilalim ng tubig, dahil mabilis itong maubos ang kanilang HP. Dahil sa kung paano kumikilos ang mga submarino, nagpasya silang sumisid sa dagat ng walang anumang kagamitang pangproteksyon, gamit ang isa sa Light Spirit ni Saturday Soki bilang paylo. Narating nila ang ilalim ng dagat at ginalugad ang mga guho doon. Nalaman ni Haruto na unti-unting bumababa ang kanyang HP dahil sa pananatili sa ilalim ng tubig, at sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa ibabaw para huminga. Nang nasa labas na sila, nagbubulungan sila na parang maliliit na bata na ang lugar ay masyadong malaki at ito ay magtatagal upang ganap na galugarin ito. Ngunit itinuro sila ni Asahe patungo sa isang lugar na sinasabing may maaaring nakatago doon. Sinusunod ng kanyang mga kaibigan ang kanyang payo, at nakita ni Haruto ang isang espada na nakaipit sa sahig ng karagatan sa lokas yung iminungkahi niya. Hindi ito ordinaryong espada kundi ang kanyang dating espada na Padis na isa sa pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Nararamdaman niya na tiyak na espada niya ito at hindi kamukha, at sinabihan siya ni Asahe na bunutin ito ng mabilis. Hinawakan ni Haruto ang espada, at ito ay nagsimulang kuminang, ngunit pagkatapos ay ang lupa sa ibaba ng mga ito ay nagsimulang dumagundong, at isang dambuhalang si Serpent na halimaw ang lumabas sa lupa na may espadang nakaipit sa ulo nito. Alam ni Saturday Soki na ang halimaw ay tinatawag na Aiger, at ito ang boss monster ng rehiyong ito. Itinuro ni Asahe ang mapupulang mga mata nito at iminumungkahi na ito ay galit na galit tulad ng naunang dalawang boss monster na kanilang nakalaban. Bigla silang inatake ng Aiger, at hinaranggan ni Haruto ang pag-atake nito gamit ang kanyang aura. Nagmamadali siyang salakayin ang halimaw, ngunit madali siyang naitaboy nito. Hinatake ni Asahe ang halimaw, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi mabisa sa pagtagos sa makapal nitong baluti. Ang kanyang pag-atake ay nakagambala dito, at malapit na itong lamunin ng may naghagis ng punyal sa loob ng bibig ng si Serpent. Lumalaki ang punyal at pinipigilan ang pagsara ng bibig ng halimaw. Iniligtas ni Saturday Soki si Asahe, at pagkatapos ay nakita nila na ang taong nagligtas sa kanya ay ang dati nilang kaibigan na si Clive. Nakatitig lang sila sa kanya nang may halong gulat habang hinahamon ni Clive ang halimaw. Matapos nitong palayain ang sarili, ibinato niya ang kanyang mga punyal sa mga mata ng halimaw upang mabulag ito at pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa ibabaw. Gayunpaman, kapag nakarating na sila sa barko ni Ilvide, wala na si Clive sa kanila, at nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa kanila na nagsasabing may gagawin siya at malapit na niyang makasama ang mga ito. Nagulat si Haruto at ang iba pa sa bigla ang pagsulpot at pagkawala nito, ngunit sa tingin nila ay ganito talaga si Clive. Kinabukasan, binisita ni Haruto at Saturday Soki si Taka sa totoong mundo kung saan ipinasikat niya ang kanyang kayamanan sa kanila, at sinabing ililibre niya ang mga ito sa anumang bagay para sa pakikipaglaban sa kanila kanina. Ginulat siya ni Saturday Soki sa pamamagitan ng pag-order ng buong menu ng dessert at hindi ito ibinabahagi sa sinuman. Ngunit pagkatapos niyang matapos, nagseryoso si Taka at may mahalagang sasabihin. Gustong pag-usapan ni Taka ang tungkol kay Asahe, at tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung may napansin silang kakaiba mula nang siya ay bumalik. Itinuro ni Saturday Soki kung paano mabilis na kumakalat ang mga tsismis, at sinabi ni Taka na ang pinakamalaking Guild of Yunayon, ang Gnosis, ang nasa likod ng kaganapang ito. Ang Gnosis ay isang malihim at malaki na guild na may malaking impluensya kahit sa totoong mundo, at nahihirapan sina Haruto at Saturday Soki na paniwalaan na sinusubukan nilang gawin ang lahat na sundan si Asahe sa laro. Gusto siyang iligtas ni Taka, ngunit hiniling din niya na ilihim nila ito sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Saturday Soki ang tungkol sa pagkakapit ng Poday's Sword sa ulo ng Aiger Monster at kung paano mabilis na umalis si Clive matapos silang iligtas.
Nahihirapang paniwalaan ito ni Taka, at pinaghihinalaan niya na ang pulang bato na nagbibigay kay Asahe ng mga kakilakilabot na flashback na iyon, ay ang susi sa paglutas ng mga misteryong nangyayari sa kanilang paligid. Sinasabi niya na may teorya siya tungkol sa katawan ni Asahe na buhay pa sa totoong mundo, at sinusubukan ng mga siyentipiko na mag-eksperimento sa kanya. Natigilan sina Haruto at Saturday Soki nang marinig ito, at maging si Taka ay nakitang kasuklam-suklam ang kanyang hypothesis. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang butler upang ipaalam sa kanya na nakita nila ang address ni Nozomi, at si Taka ay naguguluhan dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga bisita na hinahanap niya ang kanyang mga dating kaibigan. Sinasabi niya na ginagawa lang niya ito para mapasaya si Asahe at wala siyang planong magsama-sama muli. Nang maglaon, muling nag-login sa laro sina Haruto at Saturday Soki, at kasama si Asahe, sinubukan nilang kunin muli ang Podade Sword. Nabigo din ang kanilang pangalawang pagtatangka, at habang pinagmamasdan nila ito, dumating si Clive upang batiin sila. Ang reunion ay medyo awkward habang sinusubukan niyang iwasan ang kanilang mga tanong tungkol sa nakaraang pagkikita, at sinabi na sila ay magkukwento tungkol sa kanilang totoong buhay mamaya. Sinabi ni Clive na gusto din niyang matalo ang Eiger Monster at nagkataon lang na natagpuan sila. Naniniwala sa kanya ang kanyang mga kaibigan, ngunit may ilang hinala si Ilvides sa kanya. Ipinakita sa kanila ni Clive ang isang pambihirang bagay na nagbibigay daan sa kanila na makahinga at malayang gumalaw sa loob ng tubig, at itinapon ito sa dagat bago sila sumisid. Nakita nila ang kanilang sarili na natatakpan ng isang protection na layer, at pagkatapos ay lumitaw ang sea serpent na si Eiger sa harapan nila. Sa pamamagitan ng kanilang plano, inatake muna ni Haruto ang halimaw at inatake ito ng buong lakas para mapasigaw ito sa sakit. Pagkatapos nito, inihagis ni Clive ang kanyang mga dagger sa halimaw, at pinalakas ni Asahe ang kanilang kapangyarihan gamit ang kanyang mga bala. Ang kanilang combo attack ay lumilikha ng isang web ng mga string sa paligid ng sea serpent, at kinuha ito ni Clive. Sa tulong ni Haruto, hinayla niya ang halimaw mula sa dagat, at lahat ng iba ay lumutang din sa ibabaw. Pina-freeze ni Saturday Soki ang halimaw at ang tubig sa paligid nito gamit ang malakas na salamangka ng yelo. Pinuntahan ni Haruto ang tuktok ng ulo nito para kunin ang Podade Sword mula sa katawan ng nagyelo na halimaw, ngunit nang mahawakan niya ang espada, inatake siya ni Clive mula sa likuran. Tumingin pabalik si Haruto upang makita ang kanyang masamang ngiti, at siya ay bumagsak. Hindi makapaniwala sina Saturday Soki at Asahe nang makita siyang bumagsak, at si Asahe ay nagsimulang mag-hyperventilate, at ang kanyang sense profit art ay kumikilos ng hindi sinasadya. Nagising si Haruto sa isang kama sa ospital at nagtataka kung paano siya nakarating dito. Pagkatapos, pumasok si Asahe sa kanyang silid at niyakap siya. Umiiyak siya habang sinasabi sa kanya na magiging maayos siya sa lalong madaling panahon, ngunit wala pa ring ideya si Haruto tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Asahe na 6 na taon na ang nakalipas, natapos na ang laro niya sa Union noong sinubukan niyang protektahan si Nozomi, at sa totoong mundo, nakoma siya pagkatapos ng insidenteng iyon. Alam ni Haruto na hindi ito totoo, dahil nasawi si Asahe sa pagsisikap na protektahan siya mula sa pag-ataking iyon, ngunit sa ngayon, siya ay buhay sa harap niya. Maya-maya, dumating din ang iba niyang kaibigan para batiin siya, at mukhang masaya silang magkasama. Tinanong sila ni Haruto tungkol sa larong reunion, ngunit hindi pa nila narinig ang larong ito. Napapaisip si Haruto kung ano ang nangyayari, at sa gabi kapag nasisiraan na siya ng bait, nakikita niya ang holograph ni Elise na lumitaw sa kanyang silid. Tinanong siya ni Haruto kung ano ang nangyayari, at sinabi niya sa kanya na ngayon ay nasa loob siya ng mundong nilikha ni Asahe, ang kanyang kakayahang profit art magic. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng mga senses ay hindi limitado sa virtual na mundo lamang at maaari rin itong magamit sa labas ng mundo. Ang profit art magic ni Asahe ay hindi lamang ang kakayahang makita ang hinaharap. Ito ay ang kakayahang pumili sa pagitan ng iba't ibang posibleng hinaharap, at hindi pa niya ito alam. Ilang sandali ang nakalipas nang si Haruto ay inatake sa likod ni Clive, hindi namamalayan ni Asahe na isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan at pinili ang mundong ito kung saan hindi siya nasawi at napupunta si Haruto sa pagkakakoma. Ito ang tanging paraan na mapipigilan niya itong maglaro ng reunion at maiwasan ang kanyang kasawian.
Nahihirapan si Haruto na paniwalaan ito, at ipinaliwanag ni Elise na ang Yun-Ayon ay hindi lamang isang laro kundi isang lab at isang lugar ng pagsasanay, upang tulungan ang mga tao na sanayin at gisingin ang kanilang mga senses upang magamit sila sa totoong buhay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pangalawa, at ang Yun-Ayon at Reunion na laro ay binuo lamang dahil ang mga tao sa likod nila ay gustong gisingin ang Prophet Art Magic ni Asahe. Sinabi ni Elise na ang Guild na Gnosis ang siyang lumikha ng Yun-Ayon upang makuha ang kanyang kakayahan. Binigyan nila si Asahe ng matinding psikolohikal na stress upang pilitin siyang gisingin ang kanyang mga kakayahan, at nilikha niya ang mundong ito. Nang matapos niyang sabihin ito sa kanya, naubos na ang oras ni Elise, at nawala siya. Ngunit bago umalis, sinabi niya kay Haruto na siya ang punto ng singularidad, at siya lamang ang makakapagligtas kay Asahe. Nagtataka si Haruto kung ano ang maaari niyang gawin, at walang isip niyang kinuha ang kanyang singsing, hindi napansin ang gumalaw na salamin. Kinabukasan, binisita siya ni Asahe at ipinaalala sa kanya ang pangakong ginawa nila bago ang aksidente. Hiniling niya kay Haruto na ay pangako sa kanya na paprotektahan nila ang isa't isa, at dahil doon, nagpalitan sila ng mga singsing sa laro at pinaplanong gawin din ito sa totoong buhay. Sa tingin niya ito ay isang magandang panahon upang ipagpalit ang kanilang mga singsing sa totoong buhay, ngunit pakiramdam ni Haruto ay hindi iyon tama. Sinabi niya na 2 beses na siyang nailigtas nito, ngunit hindi niya matatanggap ang mundong ito. Sinabi niya kay Asahe na kailangan niyang pumunta sa totoong mundo para protektahan siya, at ang mundo ay nagsimulang gumulong ng husto. Tumatawa si Asahe, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanya. Magkahawak kamay sila, at ang mga singsing ay nagsisilbing mga catalysta sa pagpapadala sa kanya sa dimensyon at pabalik sa mundong kanyang pinanggalingan. Dumating si Haruto sa larong reunion bago siya inatake ni Clive, at inilabas niya ang kanyang espada upang pigilan ang kanyang pag-atake. Pareho silang naghanda ng posisyon sa pakikipaglaban, at natutuwa si Haruto na makita sina Saturday Soki at Asahe. Hinarap ni Saturday Soki si Clive at tinanong siya kung bakit niya sinalakay ang kanilang kaibigan, at sumagot siya na nagbago siya sa nakalipas na 6 na taon at ngayon ay kaaway na nila. Gayunpaman, sigurado si Haruto na hinding-hindi magtataksil si Clive sa kanyang mga kaibigan. Napagtanto niya na hindi si Clive ang nasa harap nila kundi isang impostor na gumagaya sa kanya. Inatake siya ni Haruto, at habang hinaharangan ng lalaki ang kanyang espada, hindi niya naiwasan ang suntok na puno ng kanyang aura na nagpapaalis ng hangin sa kanyang mga baga, at nagpapawalang bisa sa kanyang pagbabago ng hugis. Ang lalaking nagpapanggap na si Clive ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo at ginamit ang magic circle sa kanyang kamay para kontrolin ang halimaw. Sumakay siya sa Sea Serpent, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Simeon, ang ika-6 na miyembro ng Guild Gnosis, at ipinahayag na tatapusin niya sila rito. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang sumanib sa Sea Serpent para maging isang kahindak-hindak na halimaw, at naglunsad ng enerhiya kay Haruto at sa kanyang mga kaibigan. Hinaranggan ito ni Saturday Soki, ngunit nabasag ang kanyang kalasag, at natangay sila. Ang halimaw pagkatapos ay tinanggal ang mga braso nito at inilunsad ang mga ito bilang mga projectiles, at muling naglagay si Saturday Soki ng isang kalasag upang protektahan siya at ang kanyang mga kaibigan. Si Simeon ay patuloy na umaatake sa kanya at sinira ang mga kalasag, at sa usok na bunga ng pag-atake, nahuli niya si Saturday Soki at sinabihan si Haruto na huwag kumilos kung gusto niyang mabuhay siya. Hiniling ng halimaw kay Asahe na gisingin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang kaibigan at hinigpitan ang pagkakahawak nito kay Saturday Soki, na nagbabantang durugan siya hanggang masawi ito. Sinimulan ni Asahe na gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya, ngunit biglang, pinutol ng mga dagger ang mga paa ng halimaw at pinalaya si Saturday Soki. Sinalo siya ni Haruto at nalaman na dumating si Ilvide upang iligtas sila, ngunit napagtanto niya na hindi talaga siya si Ilvide. Ang kapitan ng pirata ay nagbago at ipinahayag na siya ang totoong Clive sa lahat ng panahon, at sigurado si Haruto na kaibigan niya ito dahil sa kanyang trademark na pose. Tinawag ni Clive ang impostor na gumagaya sa kanya ngayon at sinabi sa kanya na hindi biro ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Naghahanda silang muli upang lumaban, ngunit bago siya atakihin ng sinuman, lumikha si Simeon ng isang higanteng magic circle na sumasakop sa kalangitan. Nagpatawag siya ng libu-libong kidlat sa kanyang mga kaaway, at pinoprotektahan ni Haruto si Asahe, tinitiis ang pag-atake hanggang sa matapos ito.
Ang halimaw ay humanga, ngunit sinabi niya sa kanila na sina Saturday Soki at Clive ay nasawi dahil sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, nabigla siya nang bigla siyang inatake ni Clive, at pagkatapos ay lumabas sila ni Saturday Soki sa pagtatago. Sinabi nila na nakaligtas sila sa pag-atake sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga kakayahan, at nagulat si Simeon. Ginagamit ni Clive ang kanyang kapangyarihan para gawing kawit ang mga kutsilyong ibinato niya sa halimaw. Naunawaan ni Haruto ang plano, at inihagis niya si Asahe ng mataas sa langit upang mapuntirya niya ang nabagong kutsilyo. Pinatamaan niya ang kawit at pinaandar ang kakayahang pigilan ang anumang halimaw. Ang halimaw ay bumagsak sa Frozen Sea, at sinamantala ni Haruto ang pagkakataong ito para mailabas ang kanyang espada, ngunit ito ay nakadikit doon ng masyadong mahigpit. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at hiniling sa kanyang mga kaibigan na makipagtulungan sa kanya. Ipinapadala ni na Saturday Soki at Clive ang kanilang kapangyarihan sa kanya. Pinag-combine ni Asahe ito at ipinapadala ito patungo sa espada, ganap na China charge ito ng kanilang pinagsamang enerhiya. Nagsimulang umilo ang espada, at ginamit ni Haruto ang kanyang ultimate combo attack para talunin si Simeon at ang Sea Serpent mula sa loob. Pagkatapos ng isang maliwanag na flash ng liwanag, ang kaaway ay tuluyan ng natalo, at si Haruto at ang mga babae ay muling nakipagsama kay Clive sa barko. Bago sila makapag-usap tungkol sa nakaraan, ipinakita niya sa kanila ang pulang kristal na nahulog pagkatapos matalo ang halimaw. Kinuha ito ni Asahe, at isa pang alaala ng mga nakahod na siyentipiko na nag-eeksperimento sa kanya ay pumasok sa kanyang isipan. Sa alaalang ito, dumating si Elise upang iligtas siya at tinalo ang mga siyentipiko. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan para i-seal ang sense ni Asahe, at pagkatapos ay lumabas sa kanya ang isang pulang bowl ang kristal at nabasag sa maraming piraso. Natapos ang alaala, at napagtanto ng lahat na ang mga pulang bato na may mga flashback ay bahagi ng bowl ang kristal na nabasag sa pangitain. Naabot ng grupo si Taka, na hindi naniniwalang totoo si Clive, kaya inatake niya ito at kinalaban siya para patunayan ang kanyang kakayahan. Nang makitang madali niya itong matatalo, sumang-ayon si Taka na hindi impostor si Clive. Sinabi sa kanya ni Haruto at mga kaibigan nila ang lahat ng nangyari sa dagat, at ipinakita nila sa kanya ang espadang Padis bilang patunay. Nahirapang maniwala si Taka at dinala sila sa kanyang guild base. Doon, ipinaalam sa kanila ni Clive na ang babaeng nagligtas kay Asahe ay tinawag na Elise, at siya ay nakikipagtulungan sa kanya upang panatilihing ligtas si Asahe mula sa mga kaaway. Sinabi ni Haruto na nakilala na niya ito, at nagseselos sina Saturday Soki at Asahe, at hinihiling nilang sabihin niya sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanya. Sinabi ni Haruto sa kanila na nagkita sila ng ilang beses bago, at pagkatapos ay dumating sa kwento tungkol sa pagpapadala sa ibang mundo na nilikha ni Asahe upang iligtas ang kanyang buhay, at kung paano niya nakilala si Elise doon. Inulit niya ang sinabi nito sa kanya tungkol kay Asahe, ang kanyang tunay na kapangyarihan. Walang naniniwala na may kapangyarihan ang Prophet Art Magic na pumili ng angkop na kinabukasan, at nagsimulang makipag-away si Taka kay Haruto. Pinagtatawanan sila ni Clive dahil ganito ang away nila noon, at ipinaalala niya sa kanila na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagprotekta kay Asahe. Dahil ang pinakamalakas na guild na Gnosis ay sumusunod sa kanya, lahat ng tao sa grupo ay kailangang gisingin ang kanilang kapangyarihan upang protektahan siya. Sinabi ni Saturday Soki na hindi pa sila kompleto dahil nawawala si Nozomi, at gusto niyang puntahan siya. Ibinigay sa kanya ni Taka ang address ngunit sinabi sa kanya na hindi siya maaaring sumama sa kanila dahil palaging kinakabahan at nahihiya si Nozomi sa kanya, at pinaghihinalaan niya na natatakot ito sa kanya. Walang ideya si Taka na may gusto ito sa kanya, at ang pagiging clueless niya ay nagpagalit kina Saturday Soki at Asahe. Sa totoong mundo, sina Haruto at Saturday Soki ay pumunta upang salubungin si Nozomi sa kanyang tahanan, at nakasalubong nila siya sa gate. Malaki na ang pinagbago niya mula sa nakaraan at niyaya silang mag-usap sa isang kafe. Ipinaalam sa kanila ni Nozomi na nagtatrabaho na siya bilang isang modelo. Sa sandaling lumipat siya ng paaralan, nagsumikap siyang baguhin ang sarili at naging mas popular nang magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ng maikling kwento, hiniling ni Haruto na mag-login siya sa reunion game dahil nandoon na ang iba. Sumagot si Nozomi na hindi niya magagawa ang pabor na ito dahil tumigil na siya sa paglalaro mula nang masawi si Asahe sa aksidenteng iyon.
Sinabi sa kanya nina Saturday Soki at Haruto na si Asahe ay nabubuhay pa sa mundo ng reunion game, at tumanggi siyang maniwala sa kanila. Sinisikap nilang kumbensihin siya na magtiwala sa kanila at makita mismo si Asahe pagkatapos niyang mag-login, ngunit wala itong napala. Nang maglaon, lahat maliban kay Nozomi ay nakalogin, at sila ay nasa kanilang lumang base kung saan maaari lamang nilang pag-usapan kung gaano kalaki ang nabago kay Nozomi. Hiniling ni Saturday Soki kay Taka na makipagkita sa kanya sa susunod, na sinasabing tiyak na makikinig siya sa kanya kung hihilingin itong mag-login. Hindi pa rin niya gusto ang ideya, ngunit nakiusap si Asahe sa kanya na makipagkita kay Nozomi, at wala siyang pagpipilian kundi pumayag na makipagkita sa kanya. Sa sandaling iyon, may lumabas na notification sa kaganapan sa harap nila, at nabasa ni Saturday Soki na ito ay tinatawag na Sweet Dance Party, isang in-game prom para sa mga nerd na hindi makakahanap ng kapareha sa totoong mundo. Sinasabi ng paglalarawan ng kaganapan na ito ay magiging isang romantikong gabi kung saan ang walang hanggang pag-ibig ay mamumulaklak sa pagitan ng mga mag-partner, at alam ni na Saturday Soki at Asahe kung ano ang gusto nila. Si Saturday Soki ay kinakabahan at naliligalig tungkol sa dance party kahit sa totoong mundo, kaya maaga siyang nag-login at tinawagan si Haruto para makipagkita sa kanya ng pribado. Gusto niyang yayain siya nito para sa sayaw, at namumula si Saturday Soki habang sinasabi sa kanya ito. Nagulat si Haruto, ngunit hindi na mapigil ni Saturday Soki ang kanyang nararamdaman at umamin na gusto niya ito mula pa noong elementarya. Nang makita siyang masyadong natigilan upang bigyan siya ng tugon, hiniling sa kanya ni Saturday Soki na maglaan ng oras. Hindi maalis sa isip ni Haruto ang kanyang mga salita, at naiisip lamang niya ang kanilang pagkakaibigan habang tinitingnan niya ang kanilang mga lumang larawan. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Taka na humihiling sa kanya na pumunta sa libingan ni Asahe ngayon din. Pinuntahan siya ni Haruto, at doon ipinahayag ni Taka na tatanungin niya si Asahe sa dance party bukas, at gusto niyang sabihin man lang sa kanyang karibal ang tungkol dito. Kumilos si Haruto na parang wala siyang pakialam at sinasabi sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Kinasusuklaman ni Taka ang ugali niyang ito at sinuntok siya. Tinanong siya ni Haruto kung ano ang kanyang problema habang sinusubukan niyang lumaban, ngunit walang kahirap-hirap na binugbog siya ni Taka. Sinasabi niya na mas mahusay siya kaysa kay Haruto sa lahat ng bagay, sa totoong mundo at sa loob ng laro. Sinabi niya na lagi niyang iniisip si Asahe at gusto niyang protektahan ang ngiti nito, ngunit pinili pa rin niya si Haruto kaysa sa kanya. Galit na galit si Taka na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanya at hinihiling na sana ay nasawi na siya sa araw na iyon. Galit na galit si Haruto nang marinig niya ito at sumigaw na hindi man lang iniisip ni Taka ang gusto ni Asahe. Hinatake niya siya, ngunit hinampon siya ni Taka sa lupa habang ipinapahayag niya na mahal niya si Asahe at gusto niyang panatilihin itong masaya ngayon. Tumayo si Haruto at sinabi sa kanya na ang tingin sa kanya ni Asahe ay isang kaibigan lamang, at gusto niyang bumalik at magkaisa muli ang lahat ng kanyang mga kaibigan mula sa kanilang grupo. Sinaktan siya ni Taka, ngunit hinarang ni Haruto ang kanyang pag-atake, ipinahayag na mahal din niya si Asahe, at pagkatapos ay sinuntok siya pabalik. Naiwang tulala si Taka pagkatapos ng kanyang deklarasyon ng pag-ibig, at sinabi niyang susuko na siya kay Asahe ngayon. Siya ay palaging naiinis kay Haruto dahil hindi niya kailanman iginiit ang kanyang tunay na damdamin noon, ngunit ngayon na siya ay umamin sa kanya upang ibunyag ang katotohanan, siya ay nasisiyahan. Umalis si Haruto pagkatapos marinig iyon, at kinuha ni Taka ang mga singsing ng grupo mula sa kanyang locket at ibinaon ang isa sa mga ito sa libingan ni Asahe, na sinasabing tiyak na malalampasan niya ito. Sa loob ng laro, sa wakas ay dumating na ang dance party, at si Saturday Soki ay sabik na naghihintay kay Haruto. Gayunpaman, humingi si Haruto ng tawad sa kanya at sinabing hindi siya makakasama sa kanya. Sumagot siya na naiintindihan niya at sinabihan siyang pumunta kay Asahe. Sa pag-alis niya, nagsimula siyang umiyak, ngunit pagkatapos ay dumating si Taka mula sa kanyang likuran at sinabi niya na humingi rin siya ng sayaw kay Asahe, ngunit tinanggihan siya nito. Sinabi ni Saturday Soki na mukhang hindi masama ng loob niya gaya ng kanyang inaasahan, ngunit sinabi ni Taka na siya ay naging matured pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Haruto. Nag-aalok siya na maging kapartner sa sayaw ni Saturday Soki para sa gabi dahil pareho silang natalo sa labanan ng pag-ibig, at tinanggap niya ang kanyang alok. Samantala, pumasok si Haruto sa dance hall at dumaan sa karamihan para hanapin si Asahe.
Humingi siya ng sayaw sa kanya, at masaya niyang tinanggap iyon. Sumasayaw sila at talagang nag-e-enjoy sa isa't isa. Sa labas ng mundo, hindi alam ang pag-unlad sa dalawang love triangle sa loob ng kanyang dating mga kaibigan. Naalala ni Nozomi ang sandali nang siya ay nahulog sa pag-ibig kay Taka. Isa lamang siyang mahina at mahiyain na batang babae sa elementarya, at isang araw ay naging mabait si Taka na tulungan siya sa kanyang mga tungkulin sa paglilinis matapos siyang iwanan ng lahat. Nagpasya siyang makipagkita sa kanya sa laro at mag-login. Si Nozomi ay nakarating sa dance hall na umaasang mahahanap ang kanyang mga kaibigan doon, ngunit sa sandaling siya ay pumasok sa dance hall at nakita si Taka na masayang sumasayaw kasama si Saturday Soki, ang kanyang puso ay nadurog. Nagsisimula siyang umiyak habang tumatakbo siya at nakarating sa isang bakanteng lugar sa labas. Biglang, ang lugar sa paligid niya ay nagkaroon ng glitch, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang dark hall. Nagtataka si Nozomi kung nasaan siya nang biglang dumating ang isang babe at isang payaso para batiin siya. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga miyembro ng Gnosis at pinagtatawanan siya sa nasaksihan sa dance hall habang siya ay natatakot sa clown. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita sina Haruto at Saturday Soki sa totoong mundo. Nahihiya si Haruto na harapin siya, pero mas composed na si Saturday Soki ngayon dahil umiyak na siya nitong mga nakaraang araw. Nagkita sila ni Taka sa labas ng bahay ni Nozomi, at doon ay sinabi niya sa mga lalaki na kagabi ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Nozomi tungkol sa biglaang pagkawala niya sa kanilang bahay. Tinanong nila ang kanyang ina sa mga detalye, at wala siyang alam maliban sa katotohanang iniwan ni Nozomi ang kanyang VR headset sa kanyang mesa bago umalis ng bahay. Hinak ito ni Taka at nalaman na isang beses lang nag-login si Nozomi 2 araw na ang nakalipas, at napagtanto ni Saturday Soki na kasabay ito ng dance party. Nag-video call ang mga miyembro ng Sub-Aro matapos ang investigasyon ni Taka at Clive sa kanilang nawawalang kaibigan. Nalaman ni Clive na pagkatapos mag-login ni Nozomi, pumunta siya sa dance hall, at pagkatapos niyang iwan ito, dumiretso siya sa langit. Idinagdag niya na nasa loob pa rin siya ng reunion game, at nalaman niyang nasa Dragon's Fortress siya ngayon, ngunit hindi matrace ang kanyang lokasyon sa totoong buhay. Nag-login si Haruto at binisita ang kanyang base kung saan nakita niya si Asahe na sinusubukang i-redecorate ang kanilang base. Nagtinginan sila sa mata ng isa't isa at nagsimulang maging sweet, ngunit inistorbo sila ni Clive at Saturday Soki dahil kailangan nilang hanapin si Nozomi. Nag-teleport sila sa Dragon's Fortress kung saan naghihintay si Taka para sa kanila, at nakita nila na ang fortress ay tila ginawa ng sense power ni Nozomi. Pumasok sila sa fortress at nahihirapang paniwalaan na magagawa ito ni Nozomi pagkatapos niyang mag-login sa laro. Habang ginalugad nila ang gusali, naramdaman ni Haruto ang isang bitag, at pagkatapos ay lumabas sa lupa ang malalaking stuffed toy na halimaw at pinalibutan sila. Sigurado ang grupo na ito ay mga pamilyar ni Nozomi at ang lugar na ito ay kanyang nilikha. Gustong makausap ni Asahe si Nozomi sa pamamagitan ng kanyang mga pamilyar, ngunit hindi sila pala kaibigan at inaatake siya. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Haruto mula sa pag-atake at tinalo ang dalawa sa mga pamilyar kasama si Clive. Sinubukan ni Saturday Soki na sunugin ang dalawa pa, ngunit nilalabanan nila ang kanyang fire magic at lumakad patungo sa kanya. Malapit na siyang gumamit ng isa pang pag-atake nang makita niya si Nozomi. Inaatake siya ng mga pamilyar, ngunit pinoprotektahan siya ni Taka at Haruto mula sa kanila. Umalangaw sa bulwagan ang malupit na tawa ni Nozomi habang sinasabi niya na si Taka ay talagang nagmamalasakit kay Saturday Soki. Muli niyang binati ang mga dati niyang kaibigan, at nagulat si Haruto sa kakaibang kinikilos niya. Tumatawa at pumalakpak si Nozomi habang nakikita niyang buhay si Asahe sa loob ng laro, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga kaibigan na nagkamali sila sa paghabol sa kanya. Biglang lumitaw sa silid ang dalawang manlalaro mula sa Gnosis Guild, at ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang ang pang-5 at pang-4 na pinakamalakas na manlalaro sa kanilang guild. Natatawa si Nozomi habang ipinapahayag niya na sumali siya sa Gnosis Guild, at nilikha ang fortress na ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang kapangyarihan sa payaso. Galit na galit si Haruto at ipinahayag na babawiin niya ang kanyang kaibigan kahit na kailangan niyang gumamit ng puwersa, at ginagamit ng clown ang kanyang kapangyarihan upang ipatawag ang kanyang mga pamilyar sa kanilang paligid. Ang grupo ay lumalaban sa mga pamilyar at winawasak sila isa-isa.
Hinatake ni Saturday Soki ang babaeng nakatalukbong, ngunit gumamit siya ng kombinasyong galaw kasama ang payaso upang lumikha ng mahiwagang tela na sumisipsip sa lahat ng kanyang pag-atake. Sinubukan din siyang salakayin ni Haruto, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay nasisipsip din sa mahiwagang tela. Oras na ni Nozomi, at ipinatawag niya ang kanyang mga pamilyar na salakayin ang kanyang mga kaibigan. Sinisikap nilang alisin siya rito, ngunit hinampid niya sila, na sinasabing binaygo nila siya. Sinabihan siya ni Saturday Soki na gumising, na nagsasabi na narito silang lahat upang iligtas siya, ngunit iniinsulto siya ni Nozomi at tinawag siyang mga agaw gaya ni Andrea. Hinugot ang isang hibla ng kanyang buhok at ini-teleport ito sa pamamagitan ng magic cloth para makarating ito kay Asahe nang hindi natutukoy. At doon ang buhok ay nag-transform sa isang maliit na ahas na may 2 ulo at kinagat siya. Napasigaw si Asahe sa sakit nang makita niya ang isang kakilakilabot na alaala kung saan tumanggi si Haruto na magtiwala sa kanyang kakayahan sa paghula sa hinaharap, at halos magulo sa pakikipaglaban sa isang halimaw. Tumanggi siyang aminin na siya ay mali at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Ang alaala ay mas matindi sa anyo ng panaginip, at si Asahe ay bumagsak na nagsasabi na napupuot siya kay Haruto. Ang 2 miyembro ng Gnosis ay nawala sa tabi ni Nozomi, na sinabi kay Haruto at sa kanyang mga kaibigan na magkikita silang muli. Nagsisimulang gumuho ang fortress sa sandaling umalis sila, at pinalipad ni Saturday Soki ang kanyang kaibigan mula sa panganib. Bumalik sila sa kanilang base kung saan nakabawi si Asahe mula sa masamang panaginip. Kasama niya si Haruto, at gusto niyang magpalipens ng gabi para alagaan siya. Sinabi sa kanya ni Asahe na ayos lang siya at iminumungkahi niyang tumuon siya sa paghahanap at pagpapabalik kay Nozomi sa kanyang katinoan sa lalong madaling panahon. Bumalik din sa base sina Saturday Soki at Clive, ipinaalam sa kanila na pinakilos ni Taka ang kanyang guild upang hanapin si Nozomi. Sinabihan ni Clive sina Saturday Soki at Haruto na mag-log out at magpahinga dahil gabi na sa Japan, habang siya ay nananatili upang alagaan si Asahe. Dahil sa pagkakaiba ng oras, pinananatili niya si Asahe. Gayunpaman, habang iniiwan niya itong mag-isa sa ilang sandali, ang mga butas ng kagat ng ahas ni Nozomi ay nagsimulang kumalat ng lason ng mas malalim sa kanyang katawan at isipan. Sa totoong mundo, muling inimbitahan ni Taka sina Haruto at Saturday Soki. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga detective na kinuha niya para hanapin si Nozomi sa totoong mundo. Ang mga bagay na sinabi nito sa kanya ay nagpaunawa sa kanya na ito ay kanyang kasalanan, ngunit hindi pa alam ni Taka kung ano ang eksaktong ginawa niyang mali. Napagtanto ni Saturday Soki na si Taka ay mananatiling walang alam magpakailanman kung hindi niya ibubunyag ang lahat sa kanya, at nagsisimulang ipaliwanag kung ano ang nagpumilit kay Nozomi na magbago. Sinabi niya sa kanya na mahal siya ni Nozomi, at nang makita niya itong sumasayaw kasama ang ibang babae, laking gulat niya na nagbago ang buong pagkatao niya. Sa wakas ay napagtanto ni Taka kung ano ang mali at kung paano sinamantala ng Gnosis Guild ang pagseselos ni Nozomi. Nanunumpa siyang hahanapin siya at ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit biglang, ang tatlo ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga ulo kasama ng pagkahilo. Tumingin-tingin sila sa paligid at nakitang tapos na ang kanilang cake at inumin, at nagbago ang panahon ng hindi nila namamalayan. Nataranta sila habang iniisip nila kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay isang kakaibang lalaki ang lumitaw sa likuran nila at sinabi sa kanila na ang oras ay kakampi niya ngayon. Pinasalamatan nila si Haruto at ang kanyang mga kaibigan sa pagtulong kay Asahe na paunlarin ang kanyang mga kakayahan. Napagtanto ng lahat na siya ay isang miyembro ng Gnosis at sinusubukang atakihin siya, ngunit ang lalaki ay muling nagmamanipula ng oras at nawala ng walang bakas. Nalaman ni Taka at Saturday Soki na bumalik na sa normal ang oras, at naalala ni Haruto ang sinabi sa kanya ni Elise tungkol sa mga taong nagagamit ang kanilang mga senses sa totoong mundo. Si Haruto ay nag-aalala tungkol kay Asahe at tumakbo sa bahay upang mag-login sa laro. Sa laro, natutulog si Asahe, at nanaginip siya tungkol sa nakaraang insidente kung saan hindi pinansin ni Haruto ang kanyang plano. Kahit na matapos ang gulo sa unang pagkakataon, tumanggi siyang sundin ang kanyang plano at natalo ang kaaway na boss sa ibang paraan. Galit si Asahe sa hindi niya pagtitiwala sa kanya at sinabi sa kanya na ayaw na niyang makita ang mukha nito kahit kailan. Itinutok ni Haruto ang kanyang espada sa kanya, at nanginginig ang kanyang katawan habang napapanaginipan niya iyon. Nang makita siya ni Haruto, napakurap siya sa kanyang paningin.
Ang kanyang iba pang mga kaibigan ay nagtitipon din sa lalong madaling panahon, at sinabi nila sa kanya at kay Clive na ginamit ng isang miyembro ng Gnosis ang kanyang senses sa totoong buhay. Si Clive ay hindi nagdududa sa kanila kahit kaunti, at iniisip niya na ang taong nagmamanipula ng oras ay ang pinuno ng Gnosis, at minsan na siyang binalaan ni Elise tungkol dito. Biglang, ang kanilang taguan ay nagsimulang dumagundong, at sinabi ni Asahe sa lahat na tumakas. Ngunit huli na, at bumagsak sa kanila ang bubong. Nagagawa nilang mag-teleport sa labas sa tamang oras, at doon sila nakakita ng isang kumikinang na tore sa harap ng kanilang hideout. Iniisip ni Haruto na kamukha ito ng Whitewater Spirit Fountain na naklear nila 6 na taon na ang nakakaraan, at sigurado sila na sina Zomi lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Pumapasok sila sa Crystal Tower at umakyat habang naghahanap ng mga bitag at halimaw. Sa pagpasok nila sa replika ng boss room, na-flashback ni Asahi ang mga mapait na alaala ng away nila ni Haruto dahil nangyari ang insidenteng iyon sa Whitewater Spirit Fountain. Ang lason mula sa kagat ng ahas ay nagsimulang kumalat, at hindi niya pinapansin si Haruto nang tanungin siya nito kung ayos lang siya. Nauna silang maglakad, at ginamit ni Asahi ang kanyang mga senses para balaan si Taka tungkol sa isang paparating na pag-atake ng halimaw, ngunit walang sumugod sa kanila. Napagtanto ni Haruto na may bumabagabag kay Asahe, kaya iminungkahi niya na dapat silang umatras sa ngayon. Ngunit mariin na tinanggihan ni Asahe ang kanyang mungkahi at nagmamadaling iligtas sina Zomi. Ang natitira sa grupo ay walang pagpipilian kundi sundan siya sa silid ng boss sa itaas na palapag. Lumabas sina Zomi upang batiin sila, at hiniling ni Asahe sa kanya na itigil ang kanyang kabaliwan at bumalik sa kanila. Sumagot siya na wala siyang attachment sa kanilang team ngayon at muli na namang pinagsasabihan sina Taka at Saturday Soki. Sinabi sa kanya ni Taka na minamanipula ng Gnosis ang kanyang negatibong emosyon para kontrolin siya, ngunit wala siyang pakialam dito. Inilabas ni Nozomi ang kanyang sandata at ipinatawag ang hukbo ng kanyang mga pamilyar, at pagkatapos ay binago ang sarili na katulad ng isang halimaw. Sinabi sa kanya ni Taka na tiyak na ililigtas niya siya mula rito, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang 2 miyembro ng Gnosis sa tabi niya at sinabi nila sa kanya na subukan at palayain siya mula sa kanilang pagkakahawak. Inutusan ni Nozomi ang kanyang pamilyar na salakayin ang mga miyembro ng Sub-Aro, at lahat ay nagkakaroon ng porma sayon para lumaban habang binabantayan si Asahe. Inaatake nila ang walang katapusang hukbo ng mga pamilyar, at tila hindi magagamit ni Asahe ang kanyang kakayahang Prophet Art Magic kapag ito ay higit na kinakailangan. Bigla niyang narinig ang boses ni Nozomi sa kanyang isipan, na nagsasabing walang maniniwala sa kanya kahit na gumamit siya ng Prophet Art Magic. Nagsimulang magwala si Asahe, at nag-aalala ang lahat sa kanya. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa clown na salakayin sila gamit ang kanyang light magic, at ang grupo ay pinaghiwalay. Hinarap ni Nozomi sina Taka at Saturday Soki, na nagkataon na napunta muli sa isang tabi. Siya ay nainis at inaatake sila, ngunit hinaranggan ni Taka ang kanyang pag-atake at sinabihan si Saturday Soki na huwag lumaban. Ipinahayag niya na iligtas si Nozomi nang hindi sinasaktan, at inipit niya ito sa isang estatwa sa sahig. Sinira ni Taka ang estatwa para magbukas ng butas at nahulog ito kasama si Nozomi. Nakarating sila sa ibabang palapag, at sinabi niya sa kanya na gusto niya itong kausapin, ngunit tumanggi itong makinig sa kahit ano at sinuntok siya. Hindi umiwas si Taka at patuloy na naglalakad patungo sa kanya kahit na muli niya itong inaatake. Ngayon ay naguguluhan si Nozomi habang tinatanong siya kung bakit hindi siya umiwas, at sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na umiwas dahil nasaktan niya siya. Ipinaliwanag niya na mahal niya si Asahe, ngunit hindi siya nagkaroon ng anumang damdamin para sa kanya, at naging mapait at malupit siya dahil doon. Kaya naman naiintindihan niya ang emosyon nito, at alam niya ang sama ng loob ni Nozomi matapos siyang panuuri na sumasayaw kasama si Saturday Soki, kahit na inaaliw lang nila ang isa't isa matapos i-reject ng mga gusto nila, at gusto niyang managot para dito. Inalis ni Taka ang hindi pagkakaunawaan, na sinasabing walang namamagitan sa kanila ni Saturday Soki. Ngunit inaatake pa rin siya ni Nozomi, na sinasabing huli na para doon. Ngayon ay nakakaramdam siya ng kakilakilabot sa lahat ng mga bagay na ginawa niya dahil sa hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi tumitigil si Taka sa paglapit patungo sa kanya kahit na inaatake niya siya. Sinisira ng mga divinity sensor ni Taka ang mga pamilyar na ibinabato nito sa kanya, at habang hinahawakan siya nito, nasira ang kontrol ng isip ni Nozomi.
Sinabi sa kanya ni Taka na nagagalit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya napansin ang kanyang nararamdaman at muling humingi ng tawad sa kanya. Nagsimulang umiyak si Nozomi, at niyakap niya ito, ipinahayag ang kanyang layunin na tanggapin ang lahat ng parusa para sa mga pagkakamaling nagawa niya. Pinapagana niya ang kanyang kakayahan, sinisira ang kanyang pagbabago at inaalis ang masamang pakiramdam na nagtataglay ng kanyang katawan. Bumalik sa normal si Nozomi, at dinaig siya ng kalungkutan at panghihinayang sa ginawa niya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit niyakap siya ni Taka at sinabi sa kanya na dapat silang bumalik sa kanilang mga kaibigan. Ipinangako niyang lagi siyang mananatili sa tabi niya mula ngayon, at nagpahinga sandali si Nozomi bago maalala ang kakilakilabot na bagay na ginawa niya kay Asahe sa itaas na palapag. Ang dalawang manlalaro mula sa Gnosis ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Nozomi sa ibaba, ngunit hindi sila gaanong nag-aalala dahil ginampanan na niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagsira kay Asahe. Inatake nila ang natitirang mga miyembro ng Sub-Aro sa pamamagitan ng pagpapaligid kina Haruto, Asahe, at Clive gamit ang Magic Cloth. Sinubukan ni Saturday Soki na palayain sila, ngunit ang kanyang pag-atake ay hinihigop ng mahika na tela. Sinabihan siya ng payaso na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang kapangyarihan at inatake siya, ngunit hinaranggan niya ito. Ang dalawang manlalaro mula sa Gnosis ay nagsimulang manguyam sa kanila, na nagsasabi na ang kapangyarihan ni Asahe ay madyay gising kapag ang kanyang mga kaibigan ay nasawi sa harap niya ng isa-isa, at pagkatapos ay gagamitin nila ang kapangyarihan upang pangunahan ang mundo sa isang mas magandang kinabukasan. Galit na galit si Haruto, at sinenyasan niya si Clive na ilunsad ang kanilang combo attack. Inihagis ni Haruto ang kanyang mga bola ng enerhiya sa kalangitan, at tinamaan ito ni Clive gamit ang kanyang mga dagger, na ginawang kanyang mga clone. Sinubukan ng clown na atakihin silang lahat, ngunit inatake siya ni Saturday Soki mula sa ibang direksyon at itinulak siya pabalik. Ang dalawang miyembro ng Gnosis ay lumaban sa lahat ng mga clone, ngunit pagkatapos ay tinalian ni Clive ang babae ng mga pulang string at lumabas sa kanyang anino. Inatake ni Haruto ang payaso, ngunit pagkatapos ay inutusan siya ni Asahe na huminto, at siya ay nag-alinlangan at hindi nakapagbigay ng isang pangwakas na atake. Si Haruto at ang kanyang mga kaibigan ay tumingin kay Asahe, na napapalibutan ng isang madilim na aura at inuutusan ang kanyang mga kaibigan na labanan ang isang imaginary na halimaw. Nawalan na siya ng malay, at nang subukan ni Haruto na gisingin siya, nag-hallucinate siya na sinusubukan siya nitong salakayin. Sumigaw si Asahe na napupuot siya sa kanya at inatake siya ng kanyang armas. Nang bumagsak si Haruto, nawala ang madilim na aura sa paligid ni Asahe, at bumalik siya sa kanyang katinuan. Nagsisimula siyang umiyak habang niyayakap siya, sinasabing hindi ito ang uri ng hinaharap na gusto niya. Pinuntahan siya ni Saturday Soki upang aliwin siya, ngunit si Asahe ay nagsimulang magningning ng maliwanag at itinaboy siya. Gusto silang tulungan ni Clive, ngunit nakulong siya sa Magic Cloth Barrier. Sinasabi ng mga miyembro ng Gnosis na madyay gising ang tunay kapangyarihan ni Asahe ngayon dahil nakatanggap siya ng pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay, at nakulong siya sa isang magic prison. Sinusubukan ni Saturday Soki na pigilan ang pagkasawi ni Haruto sa pamamagitan ng pagpapabagal ng oras sa kanyang buong lakas, habang si Clive ay nagpupumigla sa loob ng Magic Cloth Barrier, na iniiwasan ang mga atake ng clown. Ang tela ay nagbibigkis at pumipigil sa kanya, at ang payaso ay tumalon patungo sa kanya na naglalayong wakasan ang kanyang buhay. Biglang lumitaw si Elise, at pinalaya niya si Clive at sinira ang mga bala ng payaso. Alam ng dalawang miyembro ng Gnosis kung sino siya, at plano nilang talunin siya kasama ang Sub-Aro Group. Gayunpaman, bago magsimulang makipaglaban ang sinuman, ang Magic Prison kung nasaan si Asahe ay nasira, at siya ay sumisigaw habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Samantala, nagising si Haruto sa isang madilim na lugar na walang tao sa paligid niya. Naglakad siya pasulong at nakita niya si Asahe na umiiyak at nagmamakaawa sa kanya na huwag lumapit sa kanya. Pinuntahan pa rin siya nito at hinahaplos habang sinasabi nitong huwag umiyak. Naaalala ni Asahe ang araw nang itinutok ni Haruto ang kanyang espada sa kanya. Sinadya lang niyang sirain ang halimaw na nagtatago sa likod niya. Sinabi niya sa kanya na magiging matatag siya at paprotektahan siya para hindi na siya umiyak, at ngumiti siya. Sa mundo ng reunion game, si Haruto ay tumayo sa kanyang nasugatan na katawan, at salamat sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Asahe, ginaisang niya ang kanyang kakayahan at ibinalik siya sa normal.
Iniisip ng payaso at ng babae na wala silang pagkakataong manalo laban kay Haruto dahil nagising siya ngayon, ngunit hindi sila mangangahas na bumalik ng walang dala sa kanilang master. Sa sandaling iyon, dumating din sina Taka at Nozomi sa kanilang lokasyon, at ang buong koponan ay muling nagsama-sama. Nais ni Haruto na parusahan ang mga manlalaro ng Gnosis dahil sa pananakit nila kay Asahi, ngunit pinagsama nila ang kanilang mga kakayahan, ginawang simboryo ang mahiwagang tela na nakapalibot sa kanila, at nagbukas ng mga portal na may mga armas na nakaharap sa loob. Sinabi nila kay Asahi na lahat ng kanyang mga kaibigan ay masasawi sa loob ng simboryo, ngunit naniniwala siya na makakawala si Haruto sa bitag na ito. Sa loob ng simboryo, ginamit ni Haruto ang kanyang bagong na-awaken na kapangyarihan at gumamit ng isang pag-atake na pinangalanang Lion Originate na nagpapatawag ng mga White Spirit Lion na pumupunit sa Magic Dome at tinalo ang mga manlalaro ng Gnosis sa isang atake lang. Nang makalabas na ang lahat, pinagalitan ni Saturday Soki si Haruto dahil gusto niyang tanungin ang kanyang mga kaaway matapos silang talunin, ngunit agad silang tinapos ng kanyang pag-atake. Pagkatapos noon, humingi ng paumanhin si Nozomi sa paglalagay sa kanila sa paraan ng pinsala, ngunit pinatawad na siya ng kanyang mga kaibigan, at nagkaroon sila ng emosyonal na muling pagkikita. Pagkatapos nito, pinasalamatan nila si Elise sa pagligtas sa kanila, at inaangkin niya na nanalo sila sa labanan gamit ang kanilang sariling lakas. Pinasalamatan siya ni Asahi sa pagligtas sa kanya mula sa mga eksperimento, ngunit tumanggi si Elise na sabihin sa kanila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inalis niya ang kaluban ng espada ni Haruto, ang Padded Sword, at ibinigay ito sa kanya. At nang makuha ito ni Haruto, nawala si Elise. Bumalik ang lahat sa totoong mundo, at nalaman ni Taka na nahimatay si Nozomi sa isang cyber cafe, at muli siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Nangangako siyang mananatili siya sa tabi niya magpakailanman, at pananagutan ang ginawa niya noong nalamon siya ng negatibong emosyon nito. Nagpapahinga din sina Saturday Soki at Clive sa kanilang mga lugar, at nagising si Haruto sa kanyang silid. Napangiti siya habang iniisip na binuhay talaga ni Asahi ang Subaru Group. Sa isang malayong lokasyon, nag-logout din si Elise, at alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang misyon na pigilan ang Gnosis Guild. Kinabukasan, muli silang nag-login sa laro at nakipagkita kay Asahi. Ang maalamat na koponan na tinatawag na Subaru ay muling nagsama-sama, at nanumpa silang protektahan ang isa't isa at maging mga alamat sa mundong ito.